Nay, ba't ba kasi kayo naniniwala sa mga chismis? Di naman porket dun palagi nakikita yung mga patay kasalanan na nung nananahimik na palaisdaan. Bakit? Nahuli ka na naman sa sarili mong bibig? Dapat, ikaw ang nilalagay sa palaisdaan Siguradong ikaw ang unang mabibingwit. Huwag ho kayong mag-alala, Lo. Kami nang bahala sa kanya pagkatapos niya kayong kainin. Mapusok akong kabataan. Mahilig sa challenging experiences at akala mo ay laging may pinatutunayan. Ang katwiran ko noon, gusto kong bumuo ng mga alaala na kapag babalikan ko sa hinaharap, matatawa na lang ako at the same time may maiinis sa sarili ko. Bukod doon, gusto kong sulitin ang kabataan ko, ang lakas ko at pagiging malaya sa lahat ng responsibilidad. Hanggang sa mangyari ang pinakamatinding trahedya sa buhay ko. Doon ay natutunan ko ang pinakamalaking leksyon sa buhay ko. Sa probinsyang kinalakihan ko ay may isang sikat na palaisdaan. Sikat hindi lang dahil sa pinakamasagana yun sa lahat, pero dahil kadikit noon ang usap-usapan na may sumpa ang nasabing lugar. At doon nga ay may nananahang halimaw. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Junie. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Diyos ko, tinalo ko pang mga palayan at palaisdaan dito sa atin. Mabuti pa ako May dilig kahit once a month. Mga lupain natin, nangangabitak na sa sobrang uhaw. Kawawa talaga tayong mga umaasa sa lupa kapag ganitong panahon. Ay nako, tama ka SP. Bakit kaya hindi mo subukang kumanta? Baka masolusyonan yung problema natin. Kumanta? Diyos mio, anong kinalaman ng pag-awit ko sa solusyong sinasabi mo, Glo? Malay mo naman biglang bumagyo. Di nagkaanli-dilig yung mga palayan at palaisdaan. Aba, kung magagalit bang kalikasan kapag kumanta ako, bakit hindi? Kaso mo namamalat na nga ako sa kakadakdak sa bahay. Nigapatak ng ambon, wala pang nabagsak. Subukan mo daw naman kasing kumalma. Natatakot yata ang langit sa bayan ng galit mo Ikaw lang daw, Nay. Sapat na. Hoy, Junie, ano't nakikisabat ka? Ayusin mo ang pagmamasahe sa likod ko nang hindi ka tamaan. Nay, kanina pa ako nandito Naubos ko na nga yung libag sa likod nyo Hindi pa ba kayo nare-relax? Abay, tinamaan ka ng lintik. Anong libag ang sinasabi mo dyan, kaliligo ko lang? Inipon ko, Nay, para may ebidensya ako, no? Kasi alam kong hindi kayo maniniwala eto. Abay, akin na. Maigi yan nang may ipakain sa yung lintik ka. Loko talaga tong si Junie. Yan pala yung nakita ko kaninang iniipon mong libag galing sa mga singit-singit mo. Balahura ka talaga. Bakit pa kita naging kaibigan? Kadiri ka. Tol naman, ba't mo naman ako nilaglag ng ganyan? Ikaw nga, imbis na puting buhok, puro itim yung inalis mo kay Aling Glo Sinumbong ba kita? Hoy! Naku! Nay, huwag ka maniwala dyan. Sinungaling ho yan. Ouch! Aray ko! Nga! Takbo! Takbo na! Panabay kaming tumakbo ni Eddie habang sa likuran ay hinahabol kami ng mga tsinelas na ibinabato ng kanya-kanya naming mga ina. Nang tuluyang makalayo, saka lang kami huminto. Hingal na hingal man ay parehas kaming walang patid sa tawanan. Nag-appear pa kami bago ulit naglakad papuntang fish pond. Tatawid na sana kami nang isang nagmamadaling mobil ng barangay ang dumaan sa harapan namin. Nagkatinginan kami ni Eddie. Alam na kasi namin ang ibig sabihin nun. Uy, Junie! Sa fish pan ang punta natin. Hindi sa kabilang purok. O sige na, mauna ka na. Titignan ko lang kung ano yon. Alam mo, manang-mana ka sa nanay mo. Wala naman tayong mapapala dyan hindi naman kita sinasama mauna ka na maghanap ng dalag. Ako na mag-isa pupunta doon. Teka muna, sasama ako. Kasi naman, magpapagod lang tayo. Wala namang makukuhang pagkain dyan Meron? Ano ka ba? Anong meron? Baka kapag nagpunta tayo sa burol, may pakape at tinapay. Sigurado naman akong
May natagpuan lang na namang patay dyan. Malapit sa palaisdaan ni Tandang Emong. Kaya may mobil. Kapag nauna kasi tayo sa chismis tapos na ichuchu natin kaagad yung kay Manang Ike, sigurado pa utangin tayo nun ng walang pag-alinlangan. Ayaw mo ba nun? Instant merienda? Ikaw talaga? Lagi mo na lang akong dinadamay sa kalokohan mo. Palibhasa, alam mo na hindi ako tumatanggi. Basta't pagkain. Kaya nga halika na. Sayang yung oras eh. Baka hindi natin makita yung bangkay. Sige ka, wala tayong madidescribe kay Manang Ike. Gusto pa naman ng detalyado para kapag nagsimula siya ng chismis sa labas ng tindahan niya, manghang-mangha sa kanya yung mga kakulto niya. Kakuto? Anong kakuto? Ang sabi ko, kulto. Anong kuto ka dyan? Ikaw sa bagay, para na din silang unggoy doon na nagkukutuhan minsan habang nagchichismisan eh. O siya, halika na. Tumakbo na tayo, baka inaakyat na yung bangkay, hindi ko na makita oh. Ewan ko sa'yo. Kung hindi lang kita naging kaibigan, hindi ko papatulan ng mga kabaliwan mo. Pati ba naman bangkay gusto mong makita ng harap-harapan? Kadiri kaya yun? Nang marating namin ang fish pond sa kabilang purok, dagsana naman nga ang mga tao. Walang pakialam akong nakisingit at nakisilip sa pinagkakaguluhang patay. Mabuti na nga lang at inabutan ko pa. Pamilyar ang mukha ng matanda sa akin. Hindi ko lang maalala kung anong pangalan niya. Matigas na siya. Dilat ang mga mata at halatang nagulat bago namatay. Basang-basa siya at halos wala na ding kulay ang balat sa labis na pamumutla. Bukod pa doon, kapansin-pansin ang mumunting butas sa leeg ng matanda. Para yung kagat ng maliit na nilalang, pero ang hirap ding tukuyin kung ano. Nakabusangot na lang ako. Wala namang pinagkaiba yon sa ilang naging kaso ng pagkamatay doon. Pang-ilan na yon kaya medyo nasanay na din ako. Paalis na sana ako para balikan ang kaibigan ko nang isa sa mga dumating na taga-barangay ang nagtagilid sa bangkay. Napasinghap kaming lahat nang makitang butas ang bungunon sa likuran at wala na ang utak. Danica? Oh, ikaw nga. Anong ginagawa mo dito? Tsaka mukhang wala ka sa mood ah. Dumating na ba yung pamilya ng namatay? Wala pa namang umiyak sa bangkay eh. Wala pa siguro yung pamilya. Bakit ba? Gusto ko lang humingi ng tawad. Ha? Bakit? Ikaw ba yung may gawa? Hoy, teka lang. Saan pupunta, Danica? Huwag mo na nga ako sundan. Gusto ko kasi malaman kung bakit ka hihingi ng sorry dun sa pamilya nung namatay. Naaawa lang ako. Ha? Yun lang yung dahilan? Ano ba gusto mong marinig? Kung ano mang iniisip mo, paniwalaan mo na lang para masatisfied ka. Huwag ka nang sumunod hanggang sa bakura namin. Pero kung gusto mong makatikim ng mura mula kay Lolo Emong, di sumigi ka. Sungit mo naman. Parang wala tayong pinagsamahan yan ah. Hoy, baka may makarinig sa'yo, maniwala pa. Muwi ka na nga. Tulungan mo na lang yung nanay mo sa gawaing bahay, di yung gala ka ng gala. Masusunod ho, maestra. Basta ikaw yung nagsabi, susunod ako. Lakas mo kaya sa akin. Huwag mo na nga akong utuin. Umuwi ka na lang. Uy, kung saan-saan kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Akala ko ba, yung patay lang yung pinunta natin dito. Bakit parang ikaw ang patay na patay dyan? Huy, manahimik ka muna. Oh, Danica, kinukulit ka na naman ba nitong kaibigan ko? Pasensya ka na ha. Makulit talaga to eh. Sige na, uuwi na kami. Teka nga muna, nakikipag-usap pa. Ayan tuloy, umalis na siya. Ano ba yun, Eddie? Ba't sinundan mo pa ako? Aba bakit? Ikaw lang ba pwedeng sumunod-sunod kay Danica? Teka nga muna, magkaliwanagan nga tayo. May gusto ka rin ba kay Danica? O bakit, bawal ba? Sa pagkakaalam ko, dalaga siya at walang boyfriend. Tol naman, parang hindi mo alam ah. Alam ko. Pero mali pa rin na iwanan mo ko doon at pahintayin habang ikaw dito. Kulang na lang. Kumbulsyonin na sa sobrang kilig. Kinalimutan mo na nga ako, di ba? Tapos dapat, intindihin ko yung damdamin mo ngayon. Ay, sorry na, sige na. Nakalimutan kita dahil kay Danica.
Nawala ako sa sarili ko kapag harap ko siya eh. Sorry na. Sus! Huwag ka na magalit. Hindi bagay sa'yo kapag nakasimangot ka oh. Nagkakabilbil yung noo mo oh. Ewan ko sa'yo. Umuwi na tayo, mabuti pa. Sige, tara na. Oo nga pala. Anong nakita mo kanina? May bago ba sa patay? Gusto mo talaga malaman kung butas ba yung bungo ng patay at wala ng utak? Gago, ba't nagtanong ka pa? Sinabi mo na din. Kadiri naman. Hindi mo na sana sinabi sa akin. Buisit naman oh. Oh, teka muna. Ba't parang kasalanan ko pa? Sinagot ko lang naman yung tanong mo ah. Bilisan na lang natin. Baka gabihin na tayo sa pangunguhan ng dala. Yung nga pala. Yung mga balde, iniwanan mo lang doon? Oo. Alam nga namang bitbitin ko yun dito. Baka mamaya mapagkamalat pa ako ni Tandang Emong na nangungunang palisdaan niya, no? Pero alam mo, nakakaduda talaga yung palaisdahan ni Tandang Emong. Bukod tanging siya lang yung sagana sa tubig tapos marami pang isda. Parang hindi siya nauubusan eh. Natural. Di ba may sarili siyang deep well? Only yung tubig na bumabagsak sa palaisdaan niya kaya ganoon. Anong nakakaduda dun? Kalokohan talaga. Bakit? Siya lang ba yung may deep well dito sa atin? Sila kapitan, 2 palaisdaan, may sariling patubig pa. Pero lahat tuyot na talaga. Ano yun? May sariling source ng tubig yung deep well ni Tandang Emong? Hindi naubusan? Oo. Mali mo naman ganun talaga. Ikaw nakikisawsaw ka lang sa mainit na chismis eh. Mamaya mapasok ka niyan. Sige ka, ikaw din. Hindi yan. Paano ako mapapaso? Ako mismo yung may sariling planong niluluto. Nako! Labas ako dyan, tol, ha? Hindi naman kita pinipilit eh. O paano? Unahin ba natin si Manang Ike para may pangmerienda tayo habang nagkakalkal ng hito? Oh, ano? Uunahin natin ang mabilisang pagkain, syempre. Bilisan mo na lang ang pagkukwento, ha? Ang bahala dyan. Chill ka lang. Just watch and listen and never talk, okay? Sus! Napa-English na naman. Good luck sa Pilipit Bongdila, kaibigan! Hayaan mo. Tutuwid din yan basta't araw-arawin natin si Manang Ike. Ano? Tutuwad basta't araw-arawin si Manang Ike? Bastos ka talaga. Intik naman to. Ang sabi ko tutuwid, hindi tutuwad. Diyos ko naman to. Kailangan ba talagang isigaw ko pa sa tenga mo palagi? Ang dami mo kasing tutuli. Ayan oh, iniipon mo na oh. Inaalis yun lalo na kung matigas at nakabara sa tenga. Ay nako, patawarin. Natatawa na lang din si Eddie habang naglalakad kami. Sandali lang ang usapan naming itatagal kay Manang Ike. Pero hindi kami tinigilang daldalin ng matandang may lahing incheck hanggat hindi namin nauubos ang inutang naming merienda. Pasado 4:00 nang marating namin ang bitak-bitak na fish pond ng pamilya ni Eddie. May mahuhuli pa kaya tayo bago magdilim? Nakakainis naman kasi si Manang Ike eh. Akala mo laging sabik sa kausap eh. Daldalin ba naman tayo ng higit 1 oras? Tambayan naman ng mga chismosang tindahan niya. Kinukulang pa din siya. Hayaan mo na Eddie. May mahuli pa tayo niyan kahit tig 2 o 3. Basta't simulan natin ngayon. Saka dapat masaya ka. Yung tig 1 tinapay na plano nating utangin, nadagdagan pa ng 1, di ba? Kaya nga eh. Oo na, tara na. Pero sadyang inalat kami ng hapong yon. Isa lang ang nahuli namin at napakaliit pa. Kaya naman ibinalik na lang namin ulit yun sa butas at nagpasya na kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Bago naghiwalay, ibinulong ko pa kay Eddie ang plano ko sa susunod na linggo. Halos manlaki ang mga mata niya pagkarinig nun at kung todo iling pa. Ako naman, natatawa lang sa kanya. Palagi naman kasi siyang ganon. Tatanggi pero sa last minute ay magbabago ang isip at sasama pa rin naman. Pagdating ko sa bahay, nagluluto na si nanay habang nagbubunga nga na naman kay tatay. Hindi na ako nagsabing nakauwi na ako. Baka biglang umigkas ang kamay at kung ano ang maibato sa akin. Basta't ang ginawa ko noon, dumiretso ako sa hugasin at nagsimulang hugasan lahat ng nandon. Nababaliw ka na ba, Ernesto? Ay,
Hindi ka manghingi sa matandang yon. Wala ni isa sa baryong tong ginustong makakain ng isdang galing sa fish pan ni Tandang Emong. Tandaan mo yan. Magtitiis na lang kaming magdildil ng asin kesa kumain ng mga isdang kumakain din ng tao. Nay, hindi naman hupirana yung mga isda dun eh. Paano naman kakainin ng mga tao? Mga normal na tilapia at bangus at dalag lang ho yung makikita. Ay, ang ibig kong sabihin eh. Paano mong nalaman? Nagpupunta ka ba doon, Junie? Kanina ho, nakita ko lang ho, Nay. Nung nakasilip ako sa namatay. Tiningnan mo yung tubig doon sa fish pond ni Tandang Emong? Di ba pinagbawalan na kita, ha? Sorry na ho, Nay. Hindi ko na po ulitin, promise ho. Pwede ba? Nakailang pangako ka na. Bahala ka na sa buhay mo kung pati sarili mo lolokohin mo pa. O siya, bilisan mo na maghugas ng makakain na tayo. Lihim akong nagdiwang noon. Akala ko dahil sa pagbubunga nga ni nanay, nalimutan niya na din ang atraso ko kanina. Pero mali ang hinala ko. Literal na historiador ang nanay ko. At nang papasok na ako sa kwarto naming magkapatid, bigla na lang niyang hinila ang patilya ko pataas habang inuulit sa akin yung mga kasalanan ko habang nagpapahilot siya. Halos maihi ako nun sa kirot. Hindi epektibo ang isang sorry lang kay nanay. Kailangan may paliwanagan at naglulumuhod ka pa sa paa niya. Maayos namang lumipas ang magdamag ko. Maaga pa kinabukasan, nasa umpukan na naman ng mga tsismosa si nanay. Mas dumami pa nga sila nun. Marahas na lang akong napailing. Ang importante, hindi naman nagpapabaya si nanay sa loob ng bahay. At pagbungkal ko sa lamesa, nakatakip na doon ang magiging almusal. Nakasalang pa ang bagong saing na kaninon, pero may sinangag na din sa kawali. Nasa baso na din ang kape namin. Lalagyan na lang yon ng tubig na mainit. Hoy, Junie. Ano yung sinumbong sa akin ni Eddie? Ho? Aba, ewan ko. Ano po bang sinumbong niya sa inyo? Na nangunguha ka sa palaisdaan ni Tandang Emong. Sinasabi ko sa'yo, ha? Umiiral na naman ang katigasan ng ulo mo. Pupukbukin ko talaga yan ang lumambot. Loko-loko talaga yung Eddie na yun. Niloloko ka lang nun, Nay. Palibasa takot na takot siya dun sa palaisdaan ni Tandang Emong eh. Pero o hindi, huwag mo yung gagawin. Abay, magpapasundo ka na yata na maaga kay kamatayan. Nay, ba't ba kasi kayo naniniwala sa mga chismis? Di naman porket dun palagi nakikita yung mga patay kasalanan na nung nananahimik na palaisdaan. Akala mo lang nananahimik yung palaisdaan. Mas delikado kapag sobrang tahimik, tandaan mo yan. Huwag kang gagawin doon, Junie. Pupukpukin talaga kita, sinasabi ko sa'yo. Nailing na lang ako habang tinatapos ang tanghalian. Talagang sinumbong ako ng loko. Kotong at konyat talaga ang aabutin niya sa akin mamaya. Matapos maghugas, naligo na din ako at lumabas na para huntingin si Eddie. Siguradong tataguan na naman ako noon ng ilang araw. Naboard na naman yata siya sa ginagawa namin, kaya naghahanap siya ng thrill. Ang kaso, alam ko naman kung saan-saan lang siya nagpupunta pag wala siyang kasama. Ako lang naman kasi ang kaibigan niya sa baryo namin. Dati kasing loner at introvert si Eddie. Natuto na lang siyang makipag-socialize kahit konti ng dahil sa akin. Kumpiyansa pa akong naglalakad sa palaisdaan habang papito-pito nang makita ko si Eddie. Napangisi ako. Hindi niya pa kasi ako nakikita. Sasakalin ko sana siya gamit ang braso ko. Pero papalapit pa lang ako nang makita kong may tumayo na sa unahan niya. Isa yung babae, si Nami. Ang babaeng dahilan kung bakit kami nagkakilala ni Eddie at naging matalik na magkaibigan. Kaya pala malakas ang loob mong isumbong ako kay nanay para walang manggugulo sa panibagong lakad mo. Ay, langya na yan. Sinusubukan yata ako ni nanay Bakit? Nahuli ka na naman sa sarili mong bibig? Dapat, ikaw ang nilalagay sa palaisdaan Siguradong ikaw ang unang mabibingwit. Lintik na. O sige na, mukhang may date pa kayo. Pasensya na sa abala Ano bang sinasabi mo dyan? Namili ng isda ang pamilya ni Nami. Sinamahan ko lang manghuli ng dalag. Kung tulungan mo kaya kami, nang mabilis na kaming matapos.
Hindi siya marunong eh. Diring-diri sa lagkit ng dalag. Sino mo hindi madidire? Laway mismo ng dalag yun. Gago ka talaga. Lalong hindi natutulong yan. Pinapaturuan nga sa akin ng matuto eh. Wawa, dati nang bubuli lang sa'yo. Tapos ngayon, gusto mo pang turuan? Ano ka ba naman, Junie? Mga bata pa tayo noon. Huwag mo na nga ibalikan nakaraan. Tulungan mo na ako. 3 kilo yung binili nila eh. Nakaka1 kilo pa lang yata ako. O sige, pero sasama ka sa akin. Kailan ba kita hindi sinamahan? Hanggat hindi yan sa palaisdaan ni Tandang Emong. Oh, anong iningisi-ngisi mo dyan? Teka nga. Seryoso ka ba sa sinabi mo kahapon? Oo, patutunayan ko sa lahat na walang halimaw doon. O bakit? May humihingi ba ng katibayan sa'yo? Nababaliw ka na talaga, hindi ako sasama dyan. O sige, ikaw din. Mabababad ka dito sa initan, hindi kita tutulungan. Okay lang. Mas gugustuhin ko masunog ang balat ko sa araw kesa mamatay ng walang laban, no? Sabay din kaming umuwi ng hapong yon. Nakumpleto namin ang mga dalag na order sa kanila. Hindi naman sa pagmamayabang pero mahusay po talaga akong manghuli. Gaya ng dati, hindi na naman napanindigan ng kaibigan ko ang desisyon niya. Natatawa pa ako habang pauwi. May usapan na kami para sa gabing yon at desidido na akong gawin yon. Ewan ko ba, pero sobrang tumataas ang adrenaline ko ng mga panahong yon sa tuwing maiisip ang palaisdaan ni Tandang Emong. Ramdam kong may nagtatago sa tahimik na katubigan ng malawak na palaisdaan. Hindi totoong hindi ako naniniwala. Ang gusto ko, malaman kung anong klaseng halimaw ang naroon. Base naman kasi sa kagat ng mga namamatay, maliit na nilalang lang yon. 11:00 ng gabi nang masigurong tulog na ang kanya-kanya naming pamilya, ay tsaka kami tumakas. Habang naglalakad papunta sa fish pond na pagmamay-ari ni Tandang Emong, patuloy ang diskusyon namin ni Eddie tungkol sa misteryosong pagkamatay ng mga nagtutungo doon. Natatakot pa din talaga siya. Tol, seryoso ka na ba talaga dito? Nakakatakot na nga yung nakita natin kahapon. Tapos, pupunta pa tayo sa palaisdaan ni Tandang Emong. Bali-balitang may sumpa daw yung lugar na yun, di ba? Sumpa? Ano ko ba naman, Eddie? Chismis lang yun ng mga matatanda para takutin yung mga kabataan. Walang sumpa-sumpa, no? At kung may sumpa man, bakit buhay pa si Tandang Emong? Hindi ka ba natatakot? Ang daming nangamatay na pumunta sa fish pond na yan. May mga nagsasabi pa na may nakita daw silang nilalang na lumalangoy sa ilalim ng tubig. Sabi ng iba, undin daw yun. Undin? Inyo sa palabas sa Shake, Rattle and Roll? Huwag mo sabihing naniniwala ka dun. Wala namang mawawala kung maniniwala ako. Mali natin kung totoo, di ba? Tsaka, parang tugma naman yung undin sa mga kagat sa katawan ng mga namamatay, di ba? Tol, kung undin nga yan, edi magdala tayo ng suka. Malay mo, matakot yun sa asim. Tapos kapag nahuli natin yon, tayo na yung may pambenta sa palengke na pinaka-rare na isda sa baryo. Masarap siguro yun, no? Kadiri ka talaga. Tsaka tol, baka hindi mo gets yung sinasabi ko. Hindi basta-basta yung mga kwento tungkol sa undin. Ang sabi nila, kapag nakialam ka daw sa tubig ng palaisdaan, paparusahan ka at papatayin. Hindi mo na mararamdaman. Bigla ka na lang daw mamamatay. Tsaka dati, hindi naman nagbubutas yung bungo ng mga namamatay doon. Bakit kahapon? Sus, chismis lang yung mga narinig mo na yan. Alam mo, Eddie, takot na takot ka lang kasi wala kang backbone. Kaya nga lagi ka mataba kasi puro taba na lang yung nagde-develop sa'yo eh. Hindi na yung tapang. Halika na, bilisan na natin. Tol, baka hindi na ako makauwi. Paano kung ako yung susunod na kainin ng undin? Hindi pa ako ready. Marami pa akong gustong kainin sa buhay. Leche plan, alayang ube, turon, lahat ng matatamis. Alam mo, hindi ka naman talaga mataba dahil malakas ka kumain eh. Mataba ka kasi puro takot yung nilalamon mo. Kung takot ka, edi buhay ka na lang. Ako na lang manghuli doon. Pero kung gusto mo mabuhay ng may konting kwenta, samahan mo ako. Sige na nga. Pero tandaan mo, tol.
Kapag may nangyari sa atin, ikaw ang sisisihin ko. At saka, kapag nakita natin yung Undin, ikaw ang ibabato ko sa kanya para may pang-distract ako habang tumatakbo. Baliw, malamang swimming trip yun. Baka ikaw talaga unang kainin nun kasi mukha kang palutang-lutang na siopaw sa tubig. Uy, ang sakit mo naman magsalita. Masama ang magsalita ng masama sa kapwa mo. Lalo na kung sa poging tulad ko. Dumating kami sa palaisdaan na pasado 12:00 na. Wala nang katao-tao. Maging yung bahay ni Tandang Emong ay madilim na din. Mabuti na lang, wala itong alagang mga aso, kaya madali lang napapasok ang palaisdaan nito. May kung ano kakaibang hangin ang dumampi sa balat ko noon. Malansa at tila mas mabigat ang paligid. Pero tulad ng dati, hindi ko yun pinansin. Gayon din ang katiting na takot na nagsisimulang sumibol sa aking puso. Mas lamang kasi ang excitement, pati na rin ang pag-asang mapatunayan ko mismo ang halimaw daw na nananahan doon. Habang si Eddie naman ay naglalakad ng mabagal, pero kita kong nanginginig ang mga tuhod. Dapat kasi kumain ka muna ng balot bago ka sumama dito eh. Di ka sana parang matandang uugod-ugod dyan na naglalakad. Tigilan mo nga ako. Pag ako nabuisit sa'yo, lalayasan talaga kita dito eh. Bakit ba kasi pumapayag ako sumama sa mga kalokohan mong tao ka? Ikaw naman talaga oh. Nandito ka na, nagsisisi ka pa. O ayan. O, kita mo? Walang Undin dito. Wala ring multo o halimaw. O ano, ready ka na ba manghuli kaw? Anong huli ka? Huling nakaw. Tol, parang may ibang tao yata dito. Narinig mo ba yun? May kumalaskas dyan sa gilid. Wala kang naririnig. Imagination mo lang yan. Tara na. Kunin mo na yung lambat nang mailatag ko na dito sa gilid. Ang daming isda oh. Siguradong mabebenta natin itong mga to bukas. Pera din to. Habang inihahanda ang lambat, nagsimula nang pumasok ang lamig sa balat ko. Nang may maramdaman akong mahinang pag-alon sa tubig. Nung umpisa ay hindi ko yun pinansin. May mga isda naman kasi doon. Posible talaga ang paggalaw ng mga yon paminsan-minsan na nagsasanhi ng mahinang kilos sa tubig. Pero nang maulit yon at mas naging malakas pa, doon ako napangisi. Mukhang may nagbabantay nga talaga sa palaisdaan na yon. Tol, ano yun? Tignan mo! May alino sa tubig! Ba? Oo nga no. Anong klase yan? Hindi ko masyadong maaninag yung itsura. Parang sanggol, tol. Tol, yan na yun. Yun na nga yata yung Undin na sinasabi nila. Teka lang, parang hindi naman eh. Ang labo kasi ng tubig oh. Hindi kaya bata lang yan na gusto tayong takutin? Gago, bata tatakutin ka ng ganitong disoras at nakalubog sa tubig? Wala ka na yata sa katinuan. Oh, nasaan na siya napunta? Ayun, nawala na. Baka naman kasi plastic lang yun na lumulutang kanina eh. Masyado lang tayong OA dahil sa mga narinig nating usap-usapan tungkol dito. Oh, ano yun? Uy, tignan mo oh, dali. Lumulutang lahat ng isa banda doon sa gitna oh. Tsaka ang dami. Tara, puntahan natin. Hindi, siguradong nilalansi lang tayo ng halimaw para lumusong. Ayoko na, Junie, bahala ka dyan. Mahal ko pa ang buhay ko. Nanghuhubarin ni Eddie ang suot niyang tsinelas. Alam ko na, desidido na talaga siyang umalis at iwanan ako. Ganun na nga ang ginawa niya. Pero sa kalagitnaan ng paglalakad, bigla na lang siyang huminto at lumingon sa palaisdaan. Maya-maya pa, kusang umikot ang mga paa niya at umiba ng direksyong tinatahak. Huy Eddie, bumalik ka dito. Ang totoong takbo palabas ng palaisdaan, hindi pa lusong sa tubig. Ay, tignan mo to. Yung taong to, ayaw-ayaw eh, mauuna pa palang lumusong. Hoy, Eddie! Gusto ko sanang matawa pero naisip ko noon, bakit gagawin niya ng kaibigan ko? Pinagmasdan ko pa si Eddie.
Hindi naman ako masyadong nag-alala kasi ang pagkakaalam ko naman sa mga isdaan namin, hindi ganun kalalim. Hanggang bewang lang ang pinakamataas nun. Pero nagtaka ako nang mapansing lumalalim pa ang kaibigan ko. Hanggang sa maging hanggang dibdib niya na ang tubig at hindi pa rin siya humihinto. Hoy, Eddie! Bumalik ka dito! Nagjo-joke lang naman ako na pumunta sa gitna eh. Ha? Junie! Anong ginagawa ko dito? Sira ulo ka ba? Ikaw yung unang lumusong dyan eh. Hindi! Bakit mo gagawin yun? Gago! Eddie! Eddie! Wala na akong ibang naramdaman nun kung hindi ang kagustuhang mahanap ang kaibigan ko. Hindi na kasi siya lumutang nang bigla na lang siyang lumubog. Wala din akong pakialam kung malansa ang tubig. Talagang umilalim ako dala ang flashlight ko at doon ay pilit ko siyang hinanap. Pero tila nagmistula namang makapal na tabing ang mga isda sa paligid ko. Wala akong makitang kahit ano maliban sa maduming tubig at mga isda. At yung kaba ko noon, hindi ko na maipaliwanag. Hindi naman kumikilos ang mga isda, kaya ako na ang nagtaboy sa kanila. Paghawi ko, nakita ko si Eddie. Nasa ilalim na at wala ng malay. Mauubos na ang hangin ko, pero pinili kong lumangoy papunta sa kaibigan ko. Natatakot akong umangat dahil baka pagkabalik ko, wala na siya. Nagkaroon ako ng pag-asa nang mahawakan ko ang kamay niya. Hinila ko na siya pataas dahil naninikip na talaga ang dibdib ko. Nang malapit na ako sa ibabaw, bigla na lang bumigat si Eddie. At nang lingunin ko siya ay nakayakap sa katawan niya ang isang nilalang. Nalalaki ang mga matang nakatingin sa akin. Tila hinahatak nito pabalik sa ilalim si Eddie, pero hindi ako sumuko. Mawawalan na din ako ng hangin pero hindi ko kayang bitawan ang kaibigan ko. Naalala kong nasa mahinang liwanag lang ang hawak kong flashlight, kaya tinodo ko yon at tinutok sa mukha ng halimaw. Mukhang nasilaw at natakot naman siya sa liwanag kaya nakabitaw. Sinamantala ko yon at umangat ng mabilis. Bumibigat na naman. Buwisit kang halimaw ka. Ang lit-lit mo pero ang lakas mo ha. Pues, titignan natin kung sino mas malakas sa ating dalawa. Umilalim ulit ako nang hindi binibitawan ng kamay ng kaibigan ko. Bukod sa hawak na flashlight sa kaliwang kamay, may hawak din akong manipis na buho doon. Nakita ko yung palutang-lutang malapit sa kinaroroonan ko. Ginamit ko yung pantusok sa nilalang na nooy tila kumakagat na sa leeg ni Eddie. Nang matamaan ko siya sa muka, nakita ko kung paano siya nasasaktan. Mabilis siyang kumilos noon. Binitawan niya si Eddie at maya-maya pa, bigla na lang kumirot ang binti ko. Kagat-kagat niya na pala ako doon. Napasigaw ako kahit nasa ilalim ng tubig, pero mabilis din akong nakabawi. Hindi ko siya tinigilan sa kakatusok hanggat hindi siya bumibitaw sa binti ko. Nang sa wakas ay kusa din siyang bumitaw at mabilis na nawala sa tubig. Diyos ko, Eddie! Eddie, gumising ka! Walang yan. Anong gagawin ko? Okay, sige, CPR ko siya. Kaya ko to. Sige, mouth-to-mouth mo siya, Junie. Tumawag na ako ng barangay patrol. Papunta na sila para i-rescue kayo. Danica? Ang sabi ko, i-mouth-to-mouth mo yung kaibigan mo. Hindi pagpatuloy mo lang yung pagsi-CPR. Bilisan mo kung ayaw mo siyang mamatay. Oo, sige. Yan kasi ang napapala ng mga matitigas ang ulo eh. Pasalamat ka, nakaligtas kayo. Hindi ka na makakapagsisi kapag patay ka na, tandaan mo yan. Eddie, pakiusap. Mapapatay ako ng nanay ko at pamilya mo. Gumising ka naman oh. Eddie anak, Diyos ko po, ano nangyari sa'yo? Gumising ka. Gumising ka anak, pakiusap. Junie! Junie! Ayos ka lang ba ha? Ano nangyari? Nay, sorry ho. Patawarin niyo ako. Lintik ka talaga. Anong ginawa mo sa kaibigan mo? Hindi ho ako, Nay. Yung halimaw. Pwisit ka! Yari ka talaga sa akin. Magtutuos tayo sa bahay. Mare, konting hintay pa. Parating na ang ambulansya. Tol, bilisan mo gumising ka na oh.
Marami ka pang kakainin matamis, di ba? Ay, Diyos ko, salamat naman po. Salamat naman po, nagising na siya. Sige anak, sige isuka mo lahat ng tubig. Nay, buhay ako. Buhay po ako. Oo anak, buhay ka ha. Antayin lang natin yung ambulansya. Paparating na. Nasa bahay na po ba ako? Bakit? Hindi! Nandito pa rin ako! Ayoko na dito, Nay! Uwi na ako! Uwi na ako! Oo anak, uuwi na tayo. Maghunos dini ka ha. Teka, Eddie! Tol, huwag ka muna tumayo. Nanghihina ka pa eh. Bitawan mo ako! Ayoko na dito! May halimaw! May halimaw! Kahit nagising na ay dinala pa din sa ospital si Eddie. Maging ako ay dinala na din. Dahil nang maglakad na ako palabas ng palaisdaan, nakita din ni nanay na wakwak ang binti ko. Hindi ko na yun naalala noon. May kirot akong nararamdaman pero hindi ko yun alintana. Hanggang sa lumabo ang paningin ko at tuluyan akong bumagsak sa lupa. Nay? Junie, okay ka na ba ha? Si Eddie ho, nasan po siya? Na-discharge na siya kaninang umaga. Ikaw naman, baka bukas ka pa kasi major na ugat mo sa binti yung nabutasan. Mabuti na lang at hindi naputol dahil kung nagkataon pwede mo ikamatay. Gusto ko po makita si Eddie, Nay. Huwag na lang siguro muna anak. Bakit ho? Galit po ba si Aling Glo sa akin? Handa po ako humingi ng tawad. Hindi sila, si Eddie mismo. Ayaw ka daw muna niyang makita eh. Ganun ho ba? Pupuntahan ko pa rin siya kapag umokay na ako. May hindi lang kami pagkakaintindihan, Nay. Ano ba kasing nangyari? Kahit si Eddie ayaw magsalita. Hindi niya raw alam. Kinuwento ko kay nanay ang lahat. Natatakot ako pero nagtapat na ako. Muntik na akong mawalan ng kaibigan. At kung tama ang sinabi ni nanay, muntik na din akong mapeligro kung hindi lang naagapan. Nakinig lang naman si nanay sa akin. Nagtaka nga ako dahil ibang-iba siya ng mga sandaling yon. Dati kasi, nagpapaliwanag pa lang ako may dagok na akong natatanggap mula sa kanya. Lalo pat alam niyang kasalanan ko naman talaga. Matapos magkwento, sandali din siyang natahimik. Maya-maya ay sunod-sunod na siyang umiling. Kinabahan ako. Para kasing bumubuelo lang siya bago magbuga ng apoy. At hindi nga ako nagkamali. Ang sabi mo, mukhang sanggol na halimaw na mukhang alien? Baka totoong unding nga yun, anak. Hindi naman pwedeng tiyanak. Hindi naman sa tubig nakatira yun. Sinasabi ko na nga ba't may lihim na tinatago yung matandang yun eh. Malamang may kapalitang kasaganaang tinatamasa niya ngayon. Nagtagtuyot lang eh. Linggo-linggo nang may napapahamak sa palaisdaan niya. Yumayaman siya. Pagkatapos ay ginagawang alay yung mga taga-baryo. Tarantado siya. Makalabas ka lang dito. Magtutuos kaming dalawa. Nay, wag na ho. Baka mabaliktad lang kayo eh. Saka hindi naniniwala yung barangay sa halimaw na sinasabi ng mga tao, di ba? Wala naman kasi nakakapagpatunay eh. Saka yung mga namamatay ho, mga magnanakaw ho sila. Tulad mo, ha? Abay, mabutit buhay ka pa pala. Ko lang pumapaaway kayo dahil sa akin, Nay. Ako na ho yung nagkusang pumasok sa fish pond niya. Tsaka nagtangka ako magnakaw. Kung ano man ho yung nangyari sa amin, kasalanan po namin yun. Talagang kasalanan mo. Kung wala ka nga lang sugat at kung hindi ka lang nag-50-50, talagang dadagukan kita ngayon eh. Pero may kasalanan din siya. Sinasadya niyang hindi tumulong sa mga tao, lalo na sa mga apektado ng El Nino ngayon, para maenganyong pasukin ng lugar niya tuluyang gawing alay sa demonyong bantay ng fish pond niya. O diba? Napapadali ang obligasyon niya sa halimaw. Kumakamkam pa sa palagi ng salapi dahil sa dami ng isda na nahaharvest niya. Teka lang, Nay. Saan niyo po nalaman yan? Anong saan nalaman? Hinuha ko lang yon. Pakiramdam ko yun talagang nangyayari. Kaya
Habang walang pumipigil sa matandang yan at patuloy na iinit ang mga susunod na araw, lalo lang madadagdagan ng pagkamatay sa baryo natin. Sino naman ho yung pipigil kay Tandang Emong? Ultimo barangay kakampi niya eh. Abay, natural. Nagbibigay siya ng malaking halaga sa barangay. Bakit hindi siya kakampihan? Ay nako, magpahinga ka na nga lang muna dyan. Bibili na lang ako ng maidadagdag sa hapunan mo. Kailangan mo kumain ng marami para bumilis ang paggaling ng sugat mo. Pag-alis ni nanay, nahulog ako sa malalim na pag-iisip. May tumatakbo na namang plano sa isip ko noon. Pero hindi na dahil sa curious lang ako at may gustong patunayan. Matapos sa mga nangyari at nasaksihan ko sa lugar na yon, parang may kung anong sinasabi ang konsensya ko. Kahangalan mang sabihin. Pero ng mga panahong yon, gusto kong ako ang pipigil sa matandang si Emong sa pinapakalat nitong takot at lagim sa aming baryo. Pero kung paano ko yun gagawin, yon ang kailangan ko pang aralin at pag-isipang maigi. Danica, anong ginagawa mo dito? Nakita ko siya sa information desk, hinahanap ang kwarto mo. Galit ako sa lolo niya, pero hindi sa kanya dahil alam kong wala naman siyang kinalaman sa mga nangyayari. Salamat ho sa pag-unawa, Nay. Pwede ho bang iwan niyo muna kami, Nay? Ano? Bakit ako lalabas? Nay. Juni, ano bang pag-uusapan niyo na hindi ko pwedeng marinig, ha? Magkasintahan ba kayo at kailangan niyo ng privacy? Hindi pa ho, pero... Ang ibig ho kasi niyang sabihin, hindi naman ho kami magkasintahan, Nanay SP. Tsaka naparito lang po ako para kumustahin siya. Tsaka ibigay itong ginawa kong espesyal na puto. Magpagaling ka, Juni, ha? O sige po, aalis na ako. Salamat ho. Salamat, Danica, ha? Ubusin ko tong lahat. Ang dami niyan. Mag-uuwi ako sa bahay para sa mga kapatid mo. O sige lang ho, Nanay SP. Mauna na po ako sa inyo. Ihahatid pa ba kita, iha? Kaya mo na yan. Malaki ka naman na. Naku, oho, ako na lang po. Bantayan nyo na lang ho yung si Juni dito. No, ganun na nga ano. Salamat, iha, ha? Ingat ka. O, ano't nakabusangot ka? May problema ba? May masakit sa'yo? Nay, gusto niyo akong gumaling na mas mabilis, di ba? Oo naman, syempre. Nay, sana hinayaan niyo naman si Danica dito. Gusto ko siya makakwentuhan eh. Sumasaya ako, tsaka pakiramdam ko gagaling ako kaagad. Pero pinalis niyo naman. Bahala kayo. Kapag tumagal yung paggaling ko dito. Kapag tumagal ang paggaling mo, maghanap ka na ng ibang nanay na magbabantay sa'yo at magbabayad ng bills mo rito sa ospital. Aba, ano ba yung si Danica? Dinaig pang doktor at antibiotic para mapagaling ka ng ganun lang? Yun naman pala eh. Maaga mo sanang sinabi nang hindi na kita pinasugod dito sa ospital. Dinala na lang kita kay Danica. Mas pabor yun sa akin, akala mo ba? Grabe naman ho kayo. Ang dami niyo naman sinabi. Kala ko pa naman gusto niyong gumaling talaga ako kagad. Yun pala, gusto niyo lang makatipid ng aray ko, Nay! Masakit yun, Nay, ah! Hoy, Juni, tigil-tigilan mo kada drama mo sa akin na. May atraso ka pa, baka nakakalimutan mo. Akin na iputa, hatiin ko. Nay, pipili na muna ako ng akin. Siya, bilisan mo. Magkanin ka muna bago yan, ha? Nag-iisa lang kasi tong blue na puto eh. Special siguro to para sa akin. Anak na nga ang bagal. Nay, saglit lang naman. Pero inagaw na yun ni nanay sa akin. Yung blue lang ang nakuha ko na agad ko namang kinagatan dahil baka nga kuhanin pa din niya. Nakahain na kasi ang kakainin ko para sa hapunan at yon ang gusto niyang unahin ko. Matapos kong kumain, dumating naman ang kuya ko. Siya naman daw ang bantay ko at uuwi naman si nanay dahil yung bunso namin ay hindi nakakatulog nang hindi siya katabi. Kinabukasan, maagang dumating si nanay para asikasuhin ang paglabas ko ng ospital. Nailalakad ko na ang paa ko, pero makirot pa din kaya iika-ika pa rin ako. 1 linggo matapos makauwi, naging okay na ako. Wala nang kirot at normal na din ang lakad ko. Back to normal ang buhay namin, maliban sa friendship namin ni Eddie. Lumipas naman ang 1 linggo. Hindi na talaga siya bumibisita sa bahay.
Pero nakikita ko naman si Aling Glo na tumatambay pa din sa tindahan ni Manang Ike. Aba, totoo yun. Yun ang usap-usapan sa school kanina. Kaya pala alagang-alaga nung matanda yung apo niya eh. Alam nyo ba, ngayon ko lang din naisip yung tungkol sa bagay na yun. Saan ba galing yung batang yun? Wala namang nakakaalam ni isa sa atin, hindi ba? Hindi ba't inuwi lang naman dito ni Tandang Emong yun? Ay, talaga ba? Naku, kung totoo man yan ha, kay gandang bata naman ni Danica para maging halimaw. Mare, kailan ba nagkamali ang mga chismosa sa Puro 4? Malamang mas malapit sila kina Tandang Emong, mas marami silang nakikita. Hindi lang ako makapaniwala. Mabait at tahimik kasing bata si Danica eh. Alam niyo bang binisita niya pa si Junie ko sa ospital at dinalan pa ng puto? Tuwang-tuwa nga yung bata. Talaga? Tinanggap mo? Kinain niyo ba yung puto? Oo naman. Naniniwala kasi ako na kung ano man ang ginagawa ng lolo niya, wala siyang kasalanan dun. Bata pa lang din kasi yun eh. Walang mga magulang tapos wala pang kaibigan. Kawawa naman. Naku, ganun talaga ang mangyayari. Dahil may hindi magandang reputasyon ng lolo niya sa baryo natin. Baka kung kay Eddie yung dumalaw may pagtabuyan ko talaga yun. Mabuti na lang at walang nangyari sa inyo pagkakain nyo ng puto, SP. Ang alam ko kasi sa mga halimaw o aswang na yan, nakakapanghawa sa pamamagitan ng pagkain. Awa ng Diyos. Okay naman kaming lahat. Masarap nga yung gawa ng puto eh. Hindi naman sa pagyayabang pero pinakamasarap yun sa lahat ng natikman ko. Nako, Mare. Confirmed. Hindi nga kayo hinawaan na ba mukhang ginayuma naman kayo? Sigurado ko, lahat kayo maganda na ang tingin sa batang yun ngayon. Ay, ikaw talaga, Mare. Hindi yun mangyayari sa amin. Salamat sa pag-aalala, ha? Mula sa di kalayuan ay nadukot ko ang bulsa ko. Kinuha ko mula doon yung maliit na papel na naglalaman ng salitang tulong. Nakuha ko yon sa loob ng kulay blue na puto at alam kong galing yon kay Danica. Gusto ko sanang sumugod sa dambayan nila nanay at ipagtanggol si Danica sa mga ito. Pero napagtanto ko, may kasalanan pa nga pala ako kay Aling Glo. Sa halip na tumuloy doon para itanong kung nasaan si Eddie, nagpasya akong hanapin na lang ang kaibigan ko at puntahan ang mga lugar na alam kong tinatambayan niya kapag nag-iisa siya. Hanggang sa hindi ko inaasahan, sa daan ay nakasalubong ko ang madalas na laman ng utak ko. Iho, ikaw yung nadisgrasya sa palaisdaan ko, hindi ba? Mukhang maayos na ang pakiramdam mo Pwede ka na ulit over the bakod. Hayaan niyo, Tandang Emong. Sa susunod na tawid ko sa palaisdaan niyo, isasama ko sa pag-ahon yung pinaka-espesyal na alagaan niyo sa tubig. Siguradong pagpepiestahan yun sa talipapa. Ano sa palagay niyo? Ano ba luto masarap gawin doon? Huwag kang pabibo, Toy. Wala pang nakakahuli sa espesyal na alaga ko. At walang makakahuli doon. Kasi, gawa-gawa nyo lang naman ang tungkol sa kanya, hindi ba? Pati sarili niyo ho pala, pinapaniwala niyo sa kasinungalingan niyo Matanda na ho kayo, Tandang Emong. Huwag niyo na itanong sa akin yung bagay na alam niyo naman yung kasagutan. Sa pagkakaalam ko kasi, yung magnanakaw ang kapatid niyan. Yung sinungaling. Sino kaya sa inyo ng kaibigan mo ang magnanakaw at sino ang sinungaling? Mga takot sa sarili nilang multo. Bilisan mo maglakad, Danica. Marami ka pang dapat gawin sa bahay. Halos manginig ang katawan ko noon sa tinitimping galit sa matanda. Gusto ko siyang murahin at batuhin ng masasakit na salita. Pero paulit-ulit kong pinapaalala sa sarili ko na hindi ako ganun pinalaki ng mga magulang ko. Isa pa ay naroon din si Danica. Kahit papano, bago niya ako nilampasan ay pasimple niya pang hinawakan ng hinliliit ko. At bahagya yung pinisel habang ang mga mata niya ay tila nangungusap sa akin. Nahabol ko tuloy siya ng tingin habang papalayo. Ramdam ko ang lungkot at bigat ng damdamin niya. Hindi rin kasi siya basta-basta nakakalabas ng bahay ni Tandang Emong.
Ang alam ko kasi, tumatakas lang siya kapag tulog ang matanda. O di kaya naman ay sa tuwing umaalis yon ng sandali. Layuan mo na ako, tol. Tol, nagsusorry na nga yung tao eh. Patawarin mo na ako. Para naman tayong bata nito oh. Hindi ka naman dapat mag-sorry. Ginusto kong sumama sa'yo noon. Pero ayoko na ngayon, tama na yun. Kita mo yan, para kang babae magtampo ah. Pinagbabawala ka ba nila, Aling Glo? Huwag mong idamay si nanay dito. Desisyon kong layuan ka. Tsaka, hindi ako nagtatampo na parang babae. Ayoko na lang talagang mapasama sa'yo. Puro ka trouble. Huli na yung muntik na akong mamatay. Hindi na yung mauulit. Kaya nga hindi na mauulit yun. Saka hindi naman kita pinabayaan, di ba? Ako din naman 50-50 pagdating sa ospital eh. Tsaka sinabi ko ba sa'yo na lumusok ka sa tubig? Oo, di ba? Sinabi mong puntahan natin yung gitna dahil nandun yung mga isda. Hindi naman yun yung pagkakasabi ko eh. Tsaka hindi kita pinalusong doon. Pero tumakbo ka. Gusto mo nga ako iwan, di ba? Tapos nagulat na lang ako sa'yo, lumusok ka na lang bigla sa tubig. Tinanong mo pa nga ako nung nasa gitna ka na eh. Hindi mo ba naalala? Pinalusong mo kasi ako mag-isa. Ipapahamak mo talaga ako nung gabing yun, Junie. Gagawin mo akong pain para makuha mo yung gusto mo. Wala kang pinagkaiba kay Tandang Emong. Hindi na ako nakapagsalita noon. Dinaig pa ng sakit na nararamdaman ko noon yung pakiramdam na binasted ako ng nililigawan ko. Masakit, tagos hanggang buto. Dahil malamang, hindi lang basta-basta ang pinanggagalingan ng galit ni Eddie sa akin. Kung ganun pala kalalim ang dahilan niya, malabo talagang maging maayos pa ulit kami. Hindi ko na siya sinundan ng talikuran niya ako. Gabi nun at sa Plaza Uno ko siya nakita. Magpapapawis lang sana ako sa paglalaro ng basketball. Pero naabutan ko siya doon na naglalaro din. Nagtaka pa nga ako dahil hindi naman yun nakakapaglaro nang wala ako. Saka ko natanggap ng unti-unti na sinasanay na niya ang sarili niya na wala ako. Nang mawala na ang mga tao sa paligid, tahimik na lang akong napaupo sa gilid ng sementong upuan. Nakakahiya mang aminin, pero iniyakan ko po talaga ang pangyayaring yon. Hindi lang kasi best friend ang nawala sa akin. Parte na ng araw-araw kong buhay si Eddie. Nilayuan ko lahat ng tropa ko noon na ayaw sa kanya o di kaya naman ay nambubuli sa kanya. Para sa akin kasi nung elementarya pa lang kami, mas okay siyang kasama at kajamming. Idagdag pa na hindi rin biro ang mga pinagdaanan namin at kung paano kami nag-adjust sa isa't isa. Kahit sobrang baliktad ang ugali naming dalawa. Ano bang ngoy-ngoy yan at parang bubuyog na paos? Ay, ikaw ba yun, binata? Diyos may, anong oras na? Kung hindi ka inaantok, abay magpatulog ka naman. Pwede ba yon? Naku, pasensya na ho kayo, Lola. Hindi ko kasi alam na may tao palang natutulog dyan. Alis na ho ako. Pasensya na po talaga. Hindi mo ginusto yon. Hindi totoo yung paratang sa'yo ng kaibigan mo, hindi ba? Ho? Narinig niyo ho, Lola? Abay, syempre, maitenga naman ako. Tama ho kayo. Hindi ko yun gusto. Bakit ko naman siya ipapahamak kaibigan ko siya? Saka sana, hindi ko siya niligtas kung gagawin ko naman pala siyang pain, di ba? Ayaw niya kasi maniwala na kusa niyang ginawa yun eh. Paanong maniniwala kung pati siya hindi rin alam ang ginawa niya? Nagpunta kasi kayo sa gyera ng walang dalang baril at kaalaman. Napakatuso talaga ng ondin, ano? Kung hindi nagagawang patayin ang mga nagagawi sa teritoryo niya, nasisira niya naman ang relasyon ng mga ito sa ibang tao. Kung hindi mababaliw, ayan, at napupuno ng pagdududa ang isip at puso. Naniniwala po kayo dun sa undin sa palaisdaan ni Tandang Emong, Lola? Siyempre, ako ang unang biktima ng lintik na yon. Nga lang, pinagkamalan pa akong baliw ng mga tao rito nang subukan ko silang balaan. Ngayon, para na lang akong nanonood ng palabas galing sa plakang sira. Paulit-ulit na senaryo pero ang mga tao, wala pa ring aksyon at puro chismis lang ang kayang gawin.
Nakahanda po akong labanan si Tandang Emong at yung Undin, Lola. Nakasagupa ako na yun. Alam ko ang kahinaan niya. Hindi ako papayag na may susunod pa sa amin ni Eddie. Talaga ba? Tingnan mo nga naman. Isang patpating binatilyo at bata pa. Hindi mo talaga masasabi sa katawan ng tapang ng isang tao, ano? O siya, gawin mong makakaya mo nang sa gayon ay maayos na ulit ang plaka na panonoorin ko sa araw-araw. Kaya lang ho, hindi ko alam yung unang hakbang na gagawin ko eh. Tulungan niyo kaya akong ayusin tong plaka, Lola, para hindi naman kayo nakahiga lang dyan at nanonood lang. Inuutusan mo akong ayusin ang plaka na pinanonood ko. Kung gayon hahanap na lang ako ng bago. Doon sa kabilang ibayo, wala na nga lang thrill dahil hindi na nakakatakot doon pero okay lang. Lola talaga oh. O sige ho, ako na lang gagawa nito. Matandaan na nga pala kayo tapos wala pa kayong bahay. Kaya ko na ho ito. Makakaisip din ako kung saan at paano ko sisimulan. Matulog na po kayo ulit. Matanda? Ako matanda na at wala pang bahay. Hoy, sinong matandang sinasabi mong bata ka? Tinawag pa naman kitang binata tapos tatawagin mo lang akong matanda. Kahit papano ay magaan na ang loob ko habang papauwi. Medyo malayo ang bahay, pero dahil mahangin naman, nagpasya akong maglakad na lang muna. Nare-refresh din kasi doon ang isip ko. At bago marating ang purok namin, madadaanan ko muna yung kila Tandang Emong. Ewan ko ba, may iba namang eskinita na pwede kong daanan para makaiwas sa daan papunta sa isinumpang palaisdaan. Pero dun napadpad ang mga paa ko. Madilim sa tapat ng kubo ni Tandang Emong. Mula kasi sa kabilang side ng kalsada, may malaki at mayabong na punong tumatakip miski sa liwanag ng bilog na buwan ng gabing yon. Hindi na sana ako titingin sa palaisdaan dahil naroon na ang takot ko. Nang may napansin naman ako. May bultong nakatayo sa madilim na bahagi ng palaisdaan. Hindi siya agad napapansin. Pero ako, nakita ko siya. Napahinto ako at nagkubli sandali. Pinakatitigan ko kung sino yon. Baka kasi may magnanakaw na namang napadpa doon. At kailangang pigilan ko yon. Pero nang medyo lumabas siya sa dilim, nakilala ko siya ng tuluyan. Si Tandang Emong yon. At hindi siya nag-iisa. May daladala siyang kambing nun. Kambing na sawari ko ay buntis dahil malaki ang tiyan nito. Aray ko, ano ba yung mga damo to? Nakakasugat pa sa... Uy, gago! Akala ko naman kung sino na. Anong ginagawa mo dito? Bakit ikaw? Ano bang ginagawa mo dito? Kanina ka pa umuwi, di ba? Plano ko na talagang gawin to, no? Nauna ako sa'yo dito. Pumanap ka ng ibang pwesto mo. Parehas pala tayo ng plano eh. Pero dito lang yung napili kong taguan. Malay ko ba kung nandito ka? Saka kasya naman tayo, di ba? Di ba sinabi ko na sa'yo? Ayoko nang madikit sa'yo. Shhh! Ayun o, tignan mo. Hinihila niya na sapilitan yung inahing kambing. Kawawa naman. Hinihintay niya lang na lumabas yung buong bilog na buwan. Kanina pa siya panisilip sa ulap eh. Ayun na, may lumitaw na ulo. Naku, yun yung Undin o. Sinasabi ko na nga ba, alam niya yung tungkol dyan at inaalayan niya pa talaga ng pagkain oh. Kilala kaya siya ng Undin na yan? Kasi kung siyang nagpapakain dyan, dapat kilala siya niyan. Posible. Pero yung halimaw yan lalo na kapag gutom. Di nangingilala yan ng amo o kahit na sino. Nakakatakot. Madulas pa siya sa dalag. Napakalakas niya din. Dahil sa halimaw na yan, natrauma na ako sa tubig. Ultimong pagligo, hirap na hirap ako. Dahil sa tuwing pipikit ako, pakiramdam ko, bumabalik ako sa ilalim ng palaisdaan na yan. Hindi na naman ako nakaimik. Tahimik akong nakinig sa kanya. Nasa tinig niya ang pinaghalong galit at takot. Hindi ko maiwasang maawa sa kanya, lalo na sa pinagdadaanan niyang trauma. Wala naman kasi akong ganong nararamdaman. Pero nasusuka naman ako sa amoy ng isda o kahit anong malansa.
Dun ko naman nararamdaman na parang bumabalik ako sa nakakasulasok na amoy ng tubig sa palaisdaan. Nang magkaroon ng ingay sa palaisdaan, pumapasag na pala ang inahing kambing na pilit itinutulak ni Tandang Emong doon. Pero sandali lang ang naging ingay nito. Maya-maya pa kasi, dahan-dahan na din yung lumubog habang naninigas. Hindi ko pa alam kung paano magsisimula sa pagpapabagsak dyan sa matandang yan. Pero pipilitin ko talaga siguruhin na tayo yung huling biktima ng nilalang na yan. Hindi ka dapat nangangako ng bagay na walang kasiguruhan. Hindi madaling talunin ng mga demonyo. Madali na lang yan kung malalaman ko yung kahinaan ng mga yan. Total gagawin mo na at mukhang mas desidido ka naman kumpara sa akin. Ikaw na ang gumawa. Galingan mo Kailangan ko nga na makakasama eh. Pero okay lang. Kaya ko na yan. Nakaya ko nga mag-isa nun, nililigtas kita eh. Ngayon pa kayang sarili ko na lang yung obligasyon ko. Oo, kaya mo na yan. Sige, mauna na ako. Pero, oy, malayo pa naman yung bahay nyo ah. Ay, bakit pa kasi ako maasa na magiging okay pa kami? Makauwi na nga, inaantok na ako. Bukas na lang ulit ako magpaplano. Nay, nandito na po ako. Galing lang po ako sa Plaza Uno, naglaro ng basketball. Nay? Nay? Bakit kayo nasa lapag? Bakit kayo may alak? Uminom ka po ba? Nay, alika dito. Tutulungan ko kayo makapunta sa higaan. Nagkatuwaan lang kami kanina sa tapat ng tindahan ni Ike. Malaki palang problema nitong ni Maring Glo. Akaalain mo, simula umuwi sila hindi na naligo si Eddie. Halos ayaw madapuan ng tubig ang katawan dahil sa takot na nararanasan sa palaisdaan. Ay, alam mo bang pakiramdam ko noon? Parang sinisisi ka pa niya sa nangyari sa anak niya. Hindi niya lang maisampal sa mukha ko. Bakit? Wala bang utak yung anak niya at sumama sa'yo? Hindi ba? Sumama naman siya ng kusa sa'yo, di ba? Hindi mo naman siya tinakot na papatayin kapag hindi sasama. Nay, wala akong ganun. Kita? Sabi ko nga mga kabataan kasi kayo, mapupusok at mahilig sa adventure. Aba, hindi naman niya pwede isisi lang sa'yo ang lahat. Niligtas mo pa rin si Eddie. Muntik na rin ako mawala ng anak, hindi lang naman siya. Tama na ho, Nay. Baka naglalabas lang ng bigat ng dibdib niyan si Aling Lu eh. Ikaw ba naman higit 1 linggo nang ayaw maligo ng anak mo? Teka nga muna, kinakampihan mo pa ba yung babaeng yon, ha anak? Nay, hindi ho. Sinusubukan ko lang pong unawain. Saka ayoko pong magkatampuhan kayo nang dahil sa ginawa ko. Hindi kami magkakatampuhan kung aayusin ang pananalita niya. Anak kita! Nakita ko kung gaano ka natatakot ng gabing yun para sa kaligtasan ng kaibigan mo. Kahit ikaw ang nagyaya, hindi mo deserve na isisilang sa iyong lahat. Hindi ako papayag. Dapat fair lang. Salamat po, Nay. Magpahinga na po kayo. Hindi na kumibo si Nanay. Pikit na din ang mga mata niya noon habang bahagyang nakanganga. Lasing na lasing nga kasi siya noon. Hinanap ko ang mga kapatid ko lalo na si Kuya. Pero ayon, naghihilik na din sa higaan niya. Mabuti na lang pala, ginabi na din ako. Naabutan ko pa si Nanay at naiayos. Kahit si Tatay kasi ay tulog mantika na. Kung nagkataon pala, baka sa lupa lang natulog si Nanay at nalamigan pa. Maaga kinabukasan nang yugyugin ako ni Nanay sa higaan. Halos ayokong imulat ang mga mata ko noon. Pero hindi ako tinigilan ni Nanay. Pagtingin ko pa sa orasan, pasado 5:00 pa lang ng umaga. Kaya pala antok na antok pa din ako. Nay, si Lelit na lang isama nyo. Inaantok pa ako eh. Ginabi na ako kagabi ng pag-uwi. Wala akong pake. Ginusto mo magpuyat, panindigan mo. Bumangon ka na dyan, bilisan mo. Hindi pwede mga kapatid mong babae. Hindi naman nila kayang magbuhat ng mabibigat. Di si Kuya na lang po. May trabaho yan mamaya,
ang daming angal. Kapag binuhusan kita ng malamig na tubig dyan, siguradong tanggal yung antok mo, pati kaluluwa mo, saglit lang aalis sa katawan mo. Loko, dinig mo pa akong lasing na lasing kagabi. Bango na! Huwag ka nang magbihis ha. Sa palengking luma lang tayo. Wala akong nagawa kung hindi ang bumangon at piliting imulat ang mga mata. Sa ingay ng bunganga ni nanay, kahit yata nahihimbing ako ay kusang babangon ang katawan ko dahil sa stress. Dinaig niya pa kasi ang machine gun. Kahit mahina lang siyang magsalita noon, mabilis pa din yun at parang Armalite na nilagyan ng silencer. Hoy! Matandang walang pinagkatandaan. Kahit anong palusot ang gawin mo kapag buong barangay nang nagpetisyon na palayasin ka sa lugar na yon, wala ka lang magagawa. Imbis magpakabait ka, ang lakas mo pa mang insulto. Tuluyan kitang kalbuhin eh. Isasama ko talaga pati anit mo, matanda ka. Nay, tama na ho. Nakakahiya, ang daming taong nakakarinig ko. Aba, mabuti nga yan. Ipatawag mo pa yung iba para marinig nila na itong taong to gumagamit ng mga tao sa baryo Lubluban para gawing alay sa demonyong nagbibigay ng kasaganahan sa kanya. Huwag na huwag kayong magagawi sa palaisdaan ng matandang to dahil siguradong pati kaluluwa ninyo hihigupin ng animal na halimaw na yon. Magmumukha kang baliw sa harapan ng lahat. Hindi ka ba naaawa sa anak mong napapahiya na? Alam mo ang hirap sa inyong mga taga-squatter. Para kayong latang walang laman. May ingay kayo! Napakaingay! Kaya pati Gracia, takot na lapitan ng pamilya nyo eh. Hoy! Squatter man kami matatawag pero wala kami sinasambang demonyo para lang makaangat sa buhay. Hindi mo madadala sa hukay lahat ng iniipon mong kayamanan, tanda. At sa oras na nakaratay ka na, ni isa walang pupunta sa'yo para kumustahin ka. O kung suswertehin kang umabot pa sa pagtanda ng husto. Nagbabanta ka ba na hindi na ako aabutan ng pagtanda ko? Pang ilang beses mo na yan. Pakakasuhan kita ng grave threat. Makikita mo. Magkaso ka hanggat gusto mo, tanda. Hindi ako natatakot sa'yo. Tsaka hindi ka lang palagahaman, ha? Judgmental ka pa. Tinalo mo lahat ng mga marites at parites sa baryo, ah. Ang ibig sabihin, hindi ka natatanda kasi yung alaga mo ring demonyo kakain sa'yo. Mas judgmental ka. Walang halimaw. Walang nangangain sa palaisdaan ko. Pero marami akong bibig na binubusog dahil sa mga isda ko. Ikaw, may naitutulong ka na ba sa komunidad natin, ha? Meron. Magpakalat ng maling chismis. Oo nga pala. Nay, tara na ho. Umuwi na tayo. Talagang uuwi na tayo. Hoy, tandang Emong. Etong tatanda mo, hindi lahat ng nasa baryo mahina at nauuto mo. Meron at meron kang makakatapat. Nay, please naman ho. O, tara na. May taong sinumpa rito. Baka mahawaan tayo ng kademonyohan. Halika na, bilisan mo. Ako naman ang tumitig nun kay Danica bago kami tuluyang umalis ni nanay sa palengke. Nakita kong tumangulang siya at kiming ngumiti. Unang beses yon na nakita ko siyang nagpakita ng masayang emosyon sa akin. Kahit hindi buo, kahit saglit lang. Ang importante may nararamdaman na akong pag-asa sa kanya. Hindi ko tuloy mapigilang mangiti tuwing naaalala ko yon. Hindi ko rin namalayan na tinititigan lang pala ako ni nanay habang nasa jeep kami pa uwi. Hoy, nahipang ka ba na masamang hangin, ha? Nay naman eh. Hindi ho. Oh, bakit pangiti-ngiti ka dyan? Ayan, at namumula rin yung pisngi mo. Hindi naman siguro dahilan ng pagngiti mo yung pakikipag-away ko. Halos ibaon mo na yung mukha mo sa lupa dahil sa kahihiyan kanina. Parang ganun na nga ho, Nay. Ano? Hoy! Aray! Ay, masakit naman yun. Ang lakas nun. Ano? Nagising ka na? Ano ka kung dahilan ng pangangamatis ng mukha mo? Abay, walang pinagkaiba yan sa betlog mo nung tinuli ka. Mas makinis nga lang yung mukha mo pero nangangamatis pa rin. Nanay naman ho, ano ba naman kayo? Pati ba naman sa jeep tapos pati ba naman yung pagtuli? O ayan, bumabalik ka pala sa wisyo kapag napapahiya eh. O ano ang dahilan? Ano ho ba kasi yun, Nay? Natutuwa lang ako sa ginawa niyong pag-away dun kay Tandang Emong. Wala kasi naglalakas loob na questionin yung matandang yun eh. Bagay ba sa akin na? Pwede na ba akong mag-artista sa mga binitiwan kong salita kanina?
Tatalunin mo nga si Ate Shawi sa husay mo kanina, Nay. Oh, narinig niyo ba yon ha? Pwede na raw akong pumalit kay Ate Shawi sa pag-arte. Sino gustong sumubok dito? Mahaba-haba pang biyahe. Baka may gustong sumubok sa husay ko. Diyos ko naman, Nay. Hindi na sana ako sumama ulit sa inyo sa pamamalengke. Gabi-gabi akong palihim na nagbabantay sa palaisdaan ni Tandang Emong. Minsan, may nakikita akong pagkilos mula sa ilalim. Pero hanggang ganun lang. Sa loob halos ng 2 linggo, wala naman ang sumunod na kaganapan matapos yung sa kambing. Pero nang sumapit na naman ang kasunod na kabilugan ng buwan, hindi na lang kambing ang kasama ni Tandang Emong sa dati nitong pwesto doon. Kasama niya na din doon si Danica. Nabagamat seryoso ang muka, ramdam kong kinakabahan din. Natakot ako noon para sa kaligtasan niya. Kaya ang ginawa ko, mas lumapit pa ako sa kinaroroonan nila. Mabuti na lang at tuyo ang kabilang fish pond. Doon ako nakahanap ng daan habang nagtatago sa malalaguding damo sa paligid noon. Wala kang dapat ikatakot, Danica, apo. Kikilalanin lang naman niya ang batang papalit sa pwesto niya balang araw. Huwag kang kabahan. Dapat maging masaya ka pa. Dahil magiging tagapagmana ka na. Hindi nga lang ng pera, pero ang kabuuan ng palaisdaang ito ay magiging iyo. Ayaw mo ba yon, ha? Kapag po ba tinanggihan ko, palalayain niyo na ako, Lolo? Hindi ka pa rin natututo, Danica. Hindi ka na lang maging mabait at masunurin. Ang gusto mo talaga'y binibaby ka pa. O di naman kaya daanin na lang natin sa santong paspasan balang araw. Ano? Mamili ka. Bilisan mo! Sorry po, Lo. Hayaan niyo po, masasanay din po ako. Patawad po. Yan, ganyan. Isipin mo ang pamilya mo. Magiging masagahan natin sila dahil paambunan ko din naman sila ng grasya. At ikaw, kaiinggitan ka ng lahat. Hindi ba? Opo, Lo. Oh, ayan na siya. Sige, ikaw na ang pagbigay sa kanya ng huling niyang hapunan. Usalin mo yung mga itunuro ko sa iyong orasyon. Naiinis ako sa sarili ko. Wala akong magawa nun para tulungan si Danica. Aamba na sana akong tatalunin ng matanda. Pagdating ko pa lang sa kinaroroonan ko ng mga sandaling yon, nang makita kong may hawak siyang baril sa kamay niya. Ayokong maging padalos-dalos. Ayokong may mapahamak na namang inosente nang dahil sa mga desisyon kong hindi pinag-iisipan. Awang-awa ako kay Danica. Gayon na lang pala ang pagtitiis niyang pakisamahan ang kabaliwan ng lolo niya para lang sa pamilya niya. Dahil nasiguro ko namang hindi siya mapapano ng gabing yon, kahit papano ay nakampante ako. Pinanood ko sila hanggang sa matapos sa ginagawa nilang animoy ritual sa tubig. Nang maging tahimik na doon, saka naman ako umuwi ng bahay. Yun nga lang, hindi ko inaasahang gising pa si nanay ng datnan ko. Yung sama ng tingin niya sa akin, alam ko na, may midnight snack talaga ako bago matulog. Huwag mong sabihin na sa plaza ka pa rin galing at nag-basketball. Doon nga po, Nay. Galing niya manghula ah. Junie! Hanggang kailan ka magsisinungaling sa akin, ha? Saan ka nagpupunta ng ganitong oras kada gabi? Sa palaisdaan ho, Nay. Teka, hindi ho ba dapat may maglalakas loob na labanan yung matandang yun? Ako na ho yun, Nay. Lintik na yan. Hindi ka pa ba nadala sa mga nangyari sa'yo, ha? Pangalawang buhay mo na yan. Bihira nang makakakuha ng pangatlong pagkakataon para mabuhay ulit. Dapat iniingatan mo. Pero Nay, di ho ganun yung pakiramdam ko ngayon eh. Feeling ko meron talagang purpose yung kung bakit ako nakaligtas. Di ko na ho kakayanin manahimik na lang at maghintay kung sino naman yung susunod na biktima doon. Anak,
Kahit mamatay ka sa palaisdaan na yun, ilang taon lang makakalimutan ka na rin ng mga tao. Pero kami, ako na nanay mo, habang buhay kong titiisin ang sakit ng mamatayan ng anak habang nabubuhay ako, hindi ka ba naaahwa sa akin? Hindi ho ako mamamatay, Nay. Pangako yan. Maayos po yung mga plano ko. Magiging ligtas po ako, maniwala kayo. Ang kailangan ko lang mula sa inyo, suporta. Kahit po kasi pigilan niyo ako, tatakas at tatakas pa rin ako, Nay. Buo na ba talaga ang pasya mo? Kahit lumuhod ba ako rito, hindi ka na talaga mapipigilan? Hindi na talaga, Nay. Lalo na ngayon, nalaman kong pinaplano ng matandang yun na ipalit si Danica dun sa halimaw na nagbabantay sa palaisdaan niya. Detalyado kong ikinuwento kay nanay ang lahat ng nalaman ko. Maging siya ay hindi makapaniwala. Pero masaya ako ng gabing yon dahil napatunayan ko sa unang pagkakataon na hindi siya naniniwala sa isang tsismis. Batid niya daw noon pa man na mabuting bata si Danica. Yun nga lang, iwas din talaga siyang ma-involve dito dahil sa lolo nito. Ano palang balak niyang gawin sa Undin na nasa palaisdaan ngayon? Bakit kailangan ng bagong tagabantay? Di ko rin ho alam, Nay. Pero malakas yung kutob ko na may mas malaking binabalak yung matandang yun. Kailangan ko siya maunahan. Wala lang ho kasi akong kakilala na marunong mag-orasyon. Meron akong kakilala. Bukas na bukas ay papupuntahin ko siya rito. Hindi yun nagpapabayad. Bigyan mo na lang ng pagkain yun, sapat na sa kanya. Talaga ho? Nako, maraming salamat po talaga sa suporta, Nay. Kung dati ay medyo pressured ako dahil nag-iisa lang akong kumilos. Nang mga sandaling yon ay gumaan ang pakiramdam ko. Lalo akong nagkaroon ng pag-asa at lumiwanag palalo ang pinaplano ko. Kinabukasan, maaga akong nagbantay sa taguan ko. Doon ako nagkakape at kumakain ng tinapay. Umaasa na aalis ang matanda para makasalisi ako. 7:30 noon, nang makita kong lumabas ng bahay si Tandang Emong. May bitbit pa siyang karton. Napangiti ako ng maluwag. At nang tuluyan siyang mawala, dali-dali akong nagtungo sa bahay nito. At doon ay walang pakundangang pumasok nang hindi na kumakatok. Johnny? Anong ginagawa mo dito? Shh! Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo ka niyakap? Gusto ko lang iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa, Danica. Pasensya na kung hindi kita nasabihan pero naparito ako para iligtas ka. Ha? Paano? Sumama ka muna sa akin sa bahay. Kailangan ka dumaorasyonan para sa proteksyon mo. Pero paano kung bumalik agad si Lolo? Hindi yun. Magsasabong pa yun. Siguradong hapon pa ang uwi nun. 2 manok yung dala-dala niya eh. Nakita ko. Natatakot ako, Johnny. Kapag kasi nalaman niya, kawawa yung pamilya ko. Baka kumuha siya ng ibang kapatid ko na magiging alay. Napakawalang kwenta niyang kamag-anak sa inyo, Danica. Bakit pumayag yung magulang mo na gawin to sa'yo? Nagkakamali ka, Johnny. Hindi namin siya kamag-anak. Yun lang ang gusto niyang palabasin dito. Pero ang totoo, ipinambayad utang lang ako ng mga magulang ko sa kanya. Kapag wala siyang napala sa akin, sigurado ako hihingi niya pa yung bunso naming kapatid na babae. At yun ang hindi pwede. Napakabata pa nun. Magtiwala ka lang sa akin, Danica. Kailangan maging matapang ka rin kung gusto mo makawala sa kanya, pati na ang pamilya mo. Pangako, ibabalik kita na maayos dito nang hindi nila nalalaman. O sige. Danica! Danica! Buksan mo ang pintuan, Danica! Lo? Opo, nandiyan na po. Sandali lang po. Anong sandali lang? Bakit napakatagal mo, lintik? Bakit kasi nilalak mo ang pintuan, ha? Pasensya na po kayo, Lo. Naliligo po kasi ako eh. Baka po may makapasok na ibang tao kung hindi ko po ilalak. Sigurado ka? Wala kang inililihim sa akin. Wala ho, Lolo. Ano naman pong ililihim ko? Lintik. Siya, sige na. Naiiwan ko lang tong wallet ko. Sauluhin mo yung susunod na orasyon, ha?
Malapit na. 3 linggo na lang at magaganap na ang lahat. Galingan mo. Opo, Lolo. Ingat po kayo. Bago ako nagtago sa ilalim ng papag nila, nakita ko kung paanong maghubad ng damit si Danica bago naglagay ng tuwalya sa katawan. Binasa niya din ang buhok niya noon bago binuksan ang pintuan. Aaminin kong namangha ako sa bilis niyang mag-isip, pero hindi rin maiiwasang nakaramdam ako ng kakaiba sa katawan ko. Hindi na ako minor de edad, lalong hindi ako inosente sa ganong bagay. At si Danica, hindi lingid sa akin na pantasya siya ng mga kalalakihan sa aming baryo. Yun nga lang, lahat ay nangingiming lapitan siya o pormahan man lang dahil sa lolo niya. Maganda si Danica, lalo na ang hubog ng katawan niya. Para siyang model ng alak na nakikita ko lagi sa kalendaryo. At hindi ko naman inaasahan na makikita ko ang kabuuan niya nang wala pang kahit anong sagabal sa kanyang katawan. Hoy, Junie, wala na si Lolo. Lumabas ka na dyan. Junie? Hoy, anong ginagawa mo? Ba't hindi ka lumalabas? Ano kasi, inihintay pa kitang matapos magdamit. Hindi na ako magdadamit kung yun yung hinihintay mo. Lumabas ka na dyan, madumi dyan. Pero bakit, bakit hindi ka Danica? Danica, iniwan mo ba ako dito? Aray, ang sikip dito. Ay, nagasgas pa yata yung anit ko sa pako. Buisit naman. Paglabas ko ay halos sakalin ko ang sarili ko. Nasa banyo nga si Danica at naliligo na talaga. Hindi ko agad na-gets yung sinabi niyang hindi na siya magdadamit. At hiyang-hiya ako sa sarili ko noon. Lalo na nang maramdaman kong hindi naman nagbago ang init sa katawan ko. Nadagdagan pa nga yun ng kumalat sa loob ng bahay ang halimuyak ng gamit niyang shampoo at sabon. Nako, nakakainis naman. Parang may bumabakat pa sa shirt ko. Alam mo gagawin ko dito? Wisit naman. Umuwi na lang kaya ako. Pero hindi pwede. Junie? Junie, sino kausap mo dyan? May iba bang tao dyan sa bahay? Nako, wala. Kumakanta lang ako. Sige lang, maligo ka lang dyan. Hihintayin kita. Oo, sige. Malapit na din naman ako matapos. Narinig mo yun? Matatapos na siya. Huwag mo naman ako ipahiya ng ganito. Kumalma ka naman pakiusap. Nang marinig kong bumukas ang pintuan ng banyo nila, hindi ko tinangkang tingnan siya. Nagpanggap akong may kung ano-anong sinusuri sa bahay habang nakapaibabaw sa gitnang bahagi ng katawan ko ang dalawa kong palad. Kinukurot ko na nga lang din ang sarili ko noon ng palihim para masaktan ako. Pero hindi ko talaga yun alintana. Minsan talaga napapaisip din ako kung talaga bang parte yun ng katawan ko dahil hindi siya sumusunod sa gusto kong mangyari. Nagmamagaling pa nga minsan at nagbibida-bida. Junie? Oh. Junie? Oh. Ano ba? Bakit ka ba nakatingala sa kisame? Ano bang meron dyan? May mga agyo ayun ilang borders na ba yung nakatira sa inyo dito? Minsan, hingi ako ng gagamba Ilalabang ko na lang. Oo, sige. Kung maaabot mo naman sila kuhanin mo na lahat. Tapos linisin mo na din. Oo, tama ka. Junie, pwede bang... Aray ko. Ay, naku sorry. Nasaktan ka ba? Ikaw naman kasi. Ba't ka ba atras ng atras? Dadaan lang naman sana ako para pumasok dito sa kwarto ko. Dito na kasi ako magbibihis Makahanang ka naman kanina sa dadaanan ko. Kwarto mo to? Oo. Tsaka, yun nga pala yung damitan ko. Nandyan sa likuran mo. Ay, pasensya ka na. Aray ko. Diyos ko naman to. Ano, okay ka lang ba? Ang tigas pa naman ng altar ko na yan. Ano ba kasing nangyayari sa'yo? Tense na tense ka. Ako? Wala siguro lalabas na lang ako ha. O sige, okay. Saka takpan mo maigi yung ano mo ha. Yung hita, oo. Kasi... Oo na, sige na. Okay na.
Pasensya ka na. Yung panginginig ng katawan ko noon paglabas ko ng bahay nila Danica. Tinalo pa yon ng nginig na nararamdaman ko nung makaharap ko yung Undin. Pati paghinga ko at buong pagkatao ko, apektado talaga at hirap akong kontrolin yon. Yung pawis kong butil-butil, nanlalamig. Habang yung katawan ko ay parang sinisilaban naman sa sobrang init. Oh, bakit basang-basa ka, Junie? Naligo ka ba sa ilog? Pero walang ilog na may tubig ngayon ah. Nagbuhos po yata siya ng tubig dun sa labas ng bahay kanina, Nanay SP. May drum ho kasi dun na puno palagi. Ang sabi ho kasi niya naiinitan daw siya kaya siya nagbuhos. Ay, ganun ba? Kung sa bagay, mainit naman talaga. Magbihis ka na doon, Junie. Ikaw naman, Iha. Halika nang masimulan ng orasyon sa'yo. Kailangan natin magmadali. Opo, tama po kayo. Baka kasi maagang umuwi si Lolo eh. Pero kahit ganun, may dala na din po akong pang-alibay sa kanya. Ang problema ko na lang ho, hindi dito yung direksyon galing school eh. Sana po talaga mauna akong umuwi sa kanya. Mauuna ka. Magtiwala ka lang ha. Kalmado na ako pagpasok sa kwarto. Nagbihis na ako, nagsuklay at nagwisik ng pabango ni Kuya. Pumuporma pa ako sa salamin nang maalala ko na naman yung kahihiyang ginawa ko kanina. Ipinilig ko ang ulo ko at lumabas na. Naabutan ko silang tatlo na nakapaikot sa parang tingting na umuusok. Nakalagay ang kamay ni Lola Asha sa ulo na ni Danica habang may sinasambit na hindi ko maunawaan. Marami pa siyang ginawa kay Danica. Bago sa huli ay inabutan niya ito ng napakaliit na telang kulay pula at isang botelya na naglalaman ng kung anong likido. Itong nasa botelya. Epektibo itong pampatulog para sa nilalang na yun. Kailangan nyo lang itong maipainom sa kanya. Pagkatapos, kapag nakatulog na, ay ilalagay ninyo siya sa matibay na kahon. Dapat ay gawa sa kahoy o bakal. Itong pulang kwadrado, ipatong ninyo sa ibabaw ng natutulog na halimaw. Ito ang magsisilbing kandado sa orasyon na babanggitin mo, Danica, habang inililibing nyo siya. Ibabaon ninyo siya sa lugar na hindi mahuhukay ng kahit na sino. Mas malalim, mas maganda. Manang Asha, bakit hindi na lang patayin? Bakit kailangang patulugin lang? Ibig sabihin may chance pa siyang mabuhay ulit niyan. Ay, hindi ganun kadali ang pagpatay sa isang Undin, SP. Alam mo bang kakampi nila ang kalikasan? Sa oras na may isang Undin na namatay, tuluyang mababalot sa sumpa ang baryong ito. Baka wala ng lupa ang mapakinabangan, gayon din ang mga punong namumunga, magiging maramot na. Ultimo tubig na dapat sana'y masaganang aagos sa mga ilog at palaisdaan tuwing tagulan. Lalamunin lang ng lupa na animoy uhaw parate. Nako, nakakatakot naman ho pala. Magiging patayin na yung baryo natin kapag ganun yung nangyari. Tama. Kaya ang pinakamabisa lang na gagawin ninyo ay ang mga binilin ko. Wala kayong babaguhin, walang sosobrahan. Gawin ninyo ng tama, ha? Kung hindi niyo po mamasamain, Lola Asha, saan niyo natutunan yung lahat ng to? Ako'y natatakot na magbahagi ng nakaraan. Nang minsan ko kasing subukan na pahamak lang ako't nahusgahan. Wala kayong dapat ikabahala sa amin. Malaki po ang pangunawa ng pamilyang to sa lahat ng bagay. Ultimo suicide mission na gustong gawin ng anak ko, sinuportahan ko. Ganun ho kalawak ang pangunawa ko. Pero kung hindi kayo komportableng magkwento, ayos lang naman ho, Manang Asha. Magpahinga na muna kayo at magluluto lang ako ng magiging tanghalian natin, ho. Lihim akong kasintahan ni Emong noon. Nabuntis niya ako nang walang alam ang pamilya namin dahil parehas na istrikto ang bawat angkan na meron kami. Ayaw niya pang magpakasal noon dahil marami pa raw siyang plano at pangarap. Lihim kaming nagkikita dyan sa bahay niya ngayon. Doon ko nalaman ang pagkahilig niya sa mahikang itim. Madalas dinadasalan niya ang sanggol sa tiyan ko. Ang sabi niya nung una, proteksyon daw laban sa aswang. Hanggang sa magsilang ako ng isang halimaw. Halos ikabaliw ko yun noon, pero si Emong tuwang-tuwa siya.
Dahil sinagot daw ng Panginoon niya ang hiling niyang magkaroon ng buenas sa buhay niya. Inalagaan niyang maigi ang undin. Pinakain ng sariwang laman at dugo. Ang kapalit nun ay sunod-sunod na swerte sa buhay niya. Pasensya na po, Lola. Pasensya na po talaga. Gusto niyo ba talagang patulugin namin yung undin? Noong hinatake ako ng halimaw na yon, doon ko napagtantong hindi ko siya anak. Ginamit lang ni Emong ang katawan ko para makapagsilang ng mas maliit na kauri niya. Kung pwede lang patayin niya, papatayin natin ang halimaw na yun at hindi lang patutulugin. Habang kumakain kami ay panay pa din ang sulyap ko kay Lola Asha. Namamangha ako sa kanya dahil kahit naroon pa rin ang sugat ng nakaraan, nagagawa niyang mamuhay ngayon sa paraang gusto niya. Ilang beses na daw siyang inalok ni nanay na doon na sa amin makituloy, pero tumatanggi siya. Saka ko na lamang kanya pala yung abandonadong malaking bahay sa dulo ng purok namin. Pagmamay-ari pa daw yon ng pamilya niya. Pero ayaw niyang tumira doon. Wala daw kasi siyang mapapanood doon kung hindi ang nakaraan lang. Umaasa ako sa inyo. Hindi ko magagawang lisanin ang mundong ito habang naririyan ang halimaw na sa akin mismo nagmula. Huwag niyo akong bibigoin, ha? Gagawin po namin yung makakaya namin, Lola Asha. Mag-ingat po kayo sa daan, ha? Hahatid ko na muna si Manang Asha sa plaza. Ikaw naman, Junie, ihatid mo na yung si Danica sa kanila. Magmadali kayo at baka pauwi na yung matandang hukluban. Oo, Nay. Ako na pong bahala sa kanya. Ingatan mo na lang si Lola. Ganun na nga ang ginawa namin. Gusto ko sanang magmadali sa paglalakad dahil nag-aalala kong baka mamaya ay madaanan kami ng sinasakyang tricycle ni Tandang Emong. Pero relax lang maglakad si Danica. Para lang siyang namamasyal noon habang masayang pinagmamasda ng paligid. Masarap mabuhay, no? Lalo na sa ganito kapayapang baryo. Payapa yung tingin mo sa baryong to, Danica? Oo naman. Maganda dito. Tahimik at mababait yung mga tao. Kung ako nga lang, dito ko gusto bumuo ng pamilya balang araw eh. Pero para kang nakakulong sa impyerno dyan sa bahay na yan. Paano mo pa nasasabi yung mga ganyang kagandang bagay tungkol dito sa baryo? Ano ka ba naman? Mas malawak ang buong baryo kumpara sa pagmamay-ari ni Tandang Emong. At yung mas malawak na parte na yon, tahimik dun at saka masaya. Kaya dun ako laging nakatingin, hindi dun sa kulungan ko. Kaya bilib ako sa'yo, Danica eh. Hayaan mo, konting tiis na lang makakalaya na rin tong buong baryo lubluban. Pagtutulungan natin to, ha? Halika na. Wala pa naman si Lolo Emong eh. Pumasok ka na muna. Ha? Pero baka dumating yun. Huwag kang mag-alala. May daan naman palabas ng bahay doon sa banyo ko. Pero ano bang gagawin natin? Mag-uusap lang. Tapos magkape na din tayo. Pakiramdam ko, tama ka eh. Baka hapon pa umuwi yun si Tandang Emong. Ano, ayaw mo ba? Siyempre gusto ko. Kape yan eh. Sino ba tatanggi sa kape? Lalo na kasama ko yung magandang katulad mo. Nagiging pilyo ka na, Junie ha. Masama yan. Sorry Yun naman kasi talaga yung totoo eh. Sexy ka na tapos maganda ka pa, Danica. Ayoko nang idetalye pa ang mga sumunod na kaganapan. Basta't ang masasabi ko lang, nagkape kami ng tanghaling tapat ni Danica. At yun ang unang beses na nakatikim ako ng pinakamasarap na kape. Kaya nga pawis na pawis ako nang lumabas ng bahay na yon. Habang yung ngiti sa labi ko dahil sa tamis ng timpla niya, kahit 1 taon pa yata ay hindi na mabubura. Hindi ka na ba talaga kinausap ni Eddie, anak? Kabilugan na bukas. Ayaw mo ba siyang kausapin? Pinag-iisipan ko nga ho, Nay eh. Kung worth it po ba na magpaalam sa kanya? Alam mo, sigurado akong namimiss ka na rin noon. Gusto niya lang na palaging panindigan yung naging desisyon niya kaya ganon. May pinagsamahan naman kayo. At hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas. Nay, umiiyak ka ho?
Hindi mo ako mapipigilan, Julie, kahit ilang pangako pang sabihin mo sa akin. Hindi mo na maaalis ang takot sa puso ko. Oh, sige ho. Hindi lang ako mangangako. Basta't uuwi ako. O sige, maghihintay ako magdamag hanggang umaga. Tsaka nanay naman talaga oh. Halika nga po. Payakap nga ako. Kaya ho ba balita ko na hindi na kayo tumatambay sa tindahan ni Manang Ige? Mas gusto kong ilaan ang oras ko sa bahay at sa iyo, anak. Huwag mo nang punahin yung pagiging taong bahay ko at baka mausog. Oho, mas okay nga na dito kayo eh. Lagi malinis yung bahay tsaka mabango. Pilit akong nagpaka-jolly ng gabing yon. Kahit ang totoo, nilalamon na din ako ng matinding takot sa dibdib ko. Kinabukasan bago magtungo sa pwesto kung saan ako nagbabantay ng mga kilos ni Tandang Emong, nagtungo muna ako sa bahay ni na Eddie. Nung una, sinubukan pa siyang itago ni Aling Glo. Pero si Eddie na din ang kusang lumabas at hinarap ako. Nakakapagtakang wala kaming naging usapan noon. Nagngitian lang kami. At paglapit ni Eddie sa akin, niyakap niya lang ako. Bago umalis ay tinapik niya pa ako ng ilang beses sa balikat. At para sa akin noon, ang ibig sabihin noon ay good luck. Bago magtungo sa misyon ko ay tuluyan ng gumaan ang pakiramdam ko. Sa isip ko noon, mamatay man ako ng gabing yon, siguradong magpapahinga ako ng payapa. Walang pinagsisisihan at pinanghihinayangan. Gabi ng kaparehong araw na yon, maliwanag ang kalangitan at malaki ang buwan na sobrang liwanag din. Naiinip na akong maghintay sa likod ng malaking puno, malapit sa palaisdaan ni Tandang Emong. Nakahanda na doon ang taling gagamitin namin para sa kanya. Kabado ako noon, na baka hindi magtagumpay si Danica na patulugin ng matanda ng gabing yon. Ang totoo, matagal nang gustong lasunin ni Danica ang matandang yon. Pero sa tuwina ay may orasyon daw itong ginagawa sa pagkain para malaman kung may kakaiba nga ba doon. Hanggang sa makita kong sabay na lumabas ng bahay, sina Danica at Tandang Emong. Napailing ako at napakagatlabi na lang. Mukhang medyo lasing pa nga yung matanda dahil may hawak na beer sa kabilang kamay. Habang sa kabila naman, hatak-hatak na si Danica. Ang gabing babago ng tuluyan sa takbo ng buhay ko. Hihigitan ko na ang yaman ng mayor sa lungsod na ito. At sa susunod pang mga buwan ay makikilala na ako ng lahat. Danica po, handa ka na bang tulungan ng iyong pamilya? Opo, Lolo. Pero pwede ho bang mag-request? Pa-isang shot naman sa iniinom nyo. Pampalakas lang ho ng loob. Yan lang ba? Oo, sige. May dala ka bang baso mo? Meron ho. Plano ko ho kasi talagang makashot sa inyo sa huling gabi na buhay ako eh. Ayos lang yan. Ang mahalaga, mapubuhay ng masagana ang pamilya mo pagkatapos. Hindi ba? Opo, Lo, tama ho. Maraming salamat po sa alak ha. Lo, aray ko. Aray, natisod ako. Oh, ayos ka lang ba? Hindi ka pa nakakainom lasing ka na. Halika, tumayo ka, bilisan mo. Kitang-kita ko kung paanong inihulog ni Danica ang kapsula na pampatulog sa bote ng matanda. Inilapag kasi nito ang bote sandali nang tulungan niyang tumayo si Danica. Pasimple pa siyang sumulyap sa akin at ngumiti na ikinapanatag naman ang loob ko. Nalaman ko din pala kay Danica na kilala ng undin si Tandang Emong. Kahit itulak ko siya sa palaisdaan, hindi ito kakainin ng halimaw. Maliban na lang kung sobrang gutom na ito at masusugatan pa namin ang matanda. At nitong mga huling linggo nga, hindi daw pinakain ni Tandang Emong ang halimaw. Marahil kasi ay inihahanda para sa gabing yon. Oh, Lo, bakit po? Ito po yung alak na bigay nyo. Inumin nyo na ho, bilis. May nalunok ako
bumara sa lalamunan ko. Ang tigas. Ano kaya yon? Bato? Naku Lo, baka magiging si Darno ka na niyan ha. Kung yun ba ang isa sa biyaya ng Undin, bakit ko naman tatangkihan, hindi ba? Tama ho yan Lolo. Lahat ng nangyayari sa buhay nyo dahil yun sa nag-iisa nyong alaga. Alam mo, mabuti pa. Mag-umpisa ka na sa orasyon mo, Danica. Inaantok na ako eh. Huwag ho kayong mag-alala Lo. Tatapusin ko yung ritual kahit tulog na kayo. Magugulat kayo, nagbago na yung takbo ng buhay nyo. Hindi pa man natatapos magsalita si Danica. Bumagsak na ang matanda. Tulog na tulog siya kaya naman dali-dali na akong lumabas mula sa pinagtataguan at itinali ang 2 paa at 2 kamay ng matanda. Magkatulong namin siyang ipinatiwarik sa matibay na sanga ng puno. Nakatutok yon sa malalim na bahagi ng palaisdaan, kaya siguradong kapag nagising siya, literal na baliktad na ang mundo niya. Saglit lang naman ang epekto ng pampatulog na gamit namin. Sapat lang yon para sa 30 segundo hanggang 1 oras na pagkawala ng malay. Pero dahil nahaluan ng alak, posibleng tumagal pa ang pagkakatulog niya. Bago sandaling nagpahinga ay inihanda na muna namin ang lahat ng kakailanganin. Naghintay din kami ng medyo matagal. Halos makatulog na nga kami sa lugar na medyo malayo sa tubig ng palaisdaan nun. At nagising na lang kami dahil sa malakas na sigaw ni Tandang Emong. Ibaba mo ako dito, Danica! Ano itong ginagawa mo? Di binago ang mundo mo. Ayan at baliktad na ngayon, di ba? Hindi ho ba masaya? Ano bang pinagsasasabi mo? Teka, sino yan? Ikaw? Hayop ka! Anong isinaksak mo sa utak ni Danica, ha? Alam mo bang ikamamatay ng pamilya niya itong ginagawa mo? Hindi ho. Mabubuhay ang mga yun kahit walang suporta dahil hindi naman sila baldado. Sisimulan ko na ho yung ritual, Lolo Emong. Oo, sige. Pero ibaba mo muna ako dito. Teka, saan ka pupunta? Ano yung hawak mo, ha? Bitawan mo yan, Danica. Bitawan mo yan. Konting sugat lang naman ho to para akitin yung anak nyo, Lolo. Ngayon sigurado akong matutuwa siya lalo. Kadugo niya yung magiging huli niyang pagkain. Anong sinasabi mo? Walang makakapatay sa halimaw. Kahit mapatay nyo yan, babalutin ang sumpahang pumatay sa kanya. At ang buong baryo na ito. Huwag ho kayong mag-alala, Lo. Kami nang bahala sa kanya pagkatapos niya kayong kainin. Hindi. Magkunos dili ka, Danica. Ang mukha ko. Papatay ko kayo. Papatay ko kayong lahat. Isinusumpa ko. Mapalasin ang buong baryo na ito. Babalutin ng lagim at kadiliman. Sige lang ho, habang may boses pa kayo. Laksan niyo pa yung sigaw. Hindi ho kayo naririnig ng buong baryo lubluban eh. Ano yan, ha? Huwag mong ilagay sa mukha ko yan. Matapos ipahid ang malapot na likidong laman ng botelya sa mga sugat ng matanda, nagsimula namang bumanggit ng orasyon si Danica. Hindi yon ang tinuro ni Lola Asya sa kanya. Marahil ay pantawag yon sa halimaw dahil ilang minuto lang matapos niyang magsimula. Nakita ko nang lumutang ang ulo ng Undin sa tapat ng ulunan ni Tandang Emong. Sigaw ng sigaw ang matanda. May ibang lengguwahe din siyang binabanggit. Pero kitang-kita ko sa mga mata ng maliit na nilalang ang pagkatakam. Nang muling sugatan ng maliit ni Danica ang matanda sa bandang leeg, tumulo ang konting dugo nun sa tubig. Lalong lumutang ang Undin at inamoy-amoy pa ang lugar na pinagbagsakan ng dugo. O ano? Nagugutom ka na ba? Ito ang alay ko sa iyo ngayong gabi. Tanggapin mo yan. Iyong-iyo na yung buong ulo at leeg ng matandang yan. Sigurado akong masasarapan ka sa utak niyan dahil yan ang bumuo sa'yo. O sige na, lantakan mo na't magpakabusog ka.
Hindi. Huwag kang makinig sa kanya. Ako ang amo mo. Ako ang bubuhay sa'yo at nagpakain ng kung anong gusto mo. Ah! Mga baka, lubayan mo ako. Agapte! Ang mga sugat ko! Agapte! Hayok na dinilaan muna ng dinilaan ng maliit na halimaw ang sugat-sugat na pisngi ni Tandang Emong. Naroon kasi ang majority ng mga dugo na umampat lang dahil sa likidong ipinatong ni Danica doon. Bago pa tuluyang lantakan ng halimaw ang utak ng matanda, pinutol na ni Danica ang tali sa paa nito. Pinanood lang namin kung paano tangayin ng undi ng katawan sa kailaliman ng palaisdaan. Bago pumutok ang liwanag, palutang-lutang na ang katawan ng halimaw. Gayon din ang katawan ni Tandang Emong. Una naming inasikaso ang katawan ng matanda. Inakyat yun sa lupa saka tinakpan muna ng kumot. Iniisip ko pa lang kung paano yun ididispatcha nang dumating si Eddie. Ngiting-ngiti ang loko-loko, saka ipinakita sa akin ang hawak na gas at lighter. Natawa na lang akong naiiling sa kanya. Akalain mong mas maloko pa pala siyang mag-isip kumpara sa akin. Inuna naming gawin ang bile ni Lola Arya sa tulog na katawan ng Undin. Maingat namin itong inilagay sa bakal na baul at sinelyado siya ng orasyon. Pagkasara namin ng baul, parang may ipo-ipong humigop sa malalim na tubig ng palaisdaan. Kasama nung hinigop ang sandamakmak ng mga isda hanggang sa wala nang natira kung hindi ang maputik at palalim na lupa. Sakalang tumambad sa amin ang pinakapusod ng palaisdaang yon na sobrang lalim pala. Kakasya ang isang tao kapag hinila papunta doon. Pwedeng matagal na yung nandun o gawa lang ng katatapos na ipo-ipong hindi namin mawari kung saan nagmula. Hindi ko masabi ang eksaktong lalim sa tingin lang. Pero sa tansya ko, 12 feet po ang lalim nun. Sinunog yung bahay kasama ang katawan? Abay mabuti nang maabo na lahat ng alaala ng matandang yun. Congratulations sa inyong tatlo. Bilib ako sa tapang ninyo. Eh ano ng plano nyo ngayon? Lalo ka na, Danica. Siguradong iimbestigahan ka. Nakahanda naman na po ang lahat, Aling Glo. Salamat ho sa concern, ha. Huwag kang mag-alala. Wala namang magsasampa ng kaso at question sa nangyari. Wala nang pakialam mong mga kapulisan dyan. Paano naman kaya ipapaliwanag yung nangyari sa palaisdaan, Nay? Nasimot talaga eh. Tama ka dyan. Yung nagpapaliwanag tayo sa kanila, hindi sila halos nakikinig. Ngayon, tayo naman yung magsabi na wala tayong alam. Nang humupa na ang tensyon sa nasunog na bahay at biglang natuyot na palaisdaan ni Tandang Emong, saka pa lang nagdesisyon si Danica na bumalik doon. Kami naman nila nanay, naghanap ng traktora na magagawang tabunan ng fish pond. Pero bago yon, inilagay muna namin sa pinakagitna ang baul na kinalalagyan ng Undin. At doon na siya tuluyang natabunan. Oh, teka Eddie, ano yung mga yan? Huwag mo sabihin nagtitent ka dyan para bantayan kami ni Danica. Loko-loko. Nito ko lang nilagay yung tent. Pero matagal ko ng pwesto yan. Ha? Pwesto saan? Pwesto nung nagbabantay ka kay Tandang Emong. Doon ka sa kabila. Dito naman ako. Oo nga pala. Alam ko lahat ng plano mo. Sinabi sa akin ni Nanay SP. Ha? Seryoso ka? Akala ko wala ka ng pakialam nun. Wala eh. Hindi ka matiis ng konsensya ko. Baka kasi mamatay ka. Di habang buhay ko pang pagsisisihan. Sus, ang sabihin mo, di ka lang makahanap ng kaibigang katulad ko. Aminin mo na. Alam mo, kung hindi ko lang alam na kayo ni Danica, isipin kong nababakla ka sa akin eh. Sira ulong to. Kadiri ka. Sino bakla? Saka kami ni Danica? Sino naman may sabi sa'yo nun? O bakit? Hindi ba kayo? Wala naman kaming relasyon eh. Ibig sabihin, may nangyari sa inyo nang hindi kayo? Ano yun?
Friends with benefits? Ha? Teka, paano mo nalaman? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dito lang ako palagi nakapwesto. Eto nga oh, meron pa ako neto. Ano yan? Telescope? Buisit ka. Sinilipan mo kami? Hindi naman masyado. Likod mo lang nakita ko eh. Tsaka malay ko ba sa ginagawa nyo? Tsaka huy, makaisipin mo naman na ginagamit ko tong pananamantala kay Danica ha. Alam niyang nandito ako. Inis na inis ako sa kanya noon. Gusto ko talaga siyang konyatan sa utak. Mukhang may bago na naman siyang ipang-aasar sa akin araw-araw o hanggang sa pagtanda na namin. Nung sandaling yon, inisip ko na lang na nasira na lang sana ang pagkakaibigan namin. Biro lang, pero totoo, nakakahiya naman talaga yon. Sa ngayon po ay nakatayo na ang bahay namin ni Danica sa dating fish pond ni Tandang Emong. Sementado na yon at kasal na din kami. Ngayon nga po, magkaka-baby na rin. Walang nagreklamo o naghabol sa lupa dahil si Danica lang ang kilalang kamag-anak ng matanda sa baryo namin. At sa loob ng unang 2 taon, matapos ang insidente, wala akong nabubuhay na pananim sa lupang sakop ng dating palaisdaan. Hindi man nagkatotoo yung sumpa ng matanda na mamalasin kami. Yung lupa naman ang nagpatunay na totoong konektado ito at ang halimaw. Dito ko napupuputulin ang kwento kung paano naging kami ng first love ko. Ang ibig ko sabihin, first sa lahat ng bagay. Unang nakasama sa kakaibang adventure at unang babaeng nagbigay ng tapang at lakas sa akin. Hindi namin planong umalis dito sa bahay. Masagana naman kasi ang buhay namin. Kahit may mga problema, nasusolusyonan din naman agad. At higit sa lahat, sa tuwing nandirito kami, palagi naming naaalala kung gaano kami katapang noon na sugpuin ng salot na halimaw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar. Maraming salamat po sa inyo.